Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel Story. My Master. Chapter 2081 hanggang 2090. Dragon Slayer Shield and Wind and Clouds Assisted. Ang mga pagbabago sa espasyo ng Chen Kunpot ay mahusay. Naramdaman ni Yang Yiu na nagbabago ang lahat. Hindi niya pinansin ang ibang mga lugar, ngunit nanatili sa harap ng bato ng buhay, naghihintay na magising ang may halong buhok. Ang tubig ng buhay ay 3 patak pa rin, ngunit naramdaman ni Yang Yiu na ang tubig ng buhay ay magiging mas epektibo sa pagkakataong ito. Pagkaraan ng halos 1 minuto, biglang tumahimik ang buong espasyo ng Chen Kunpot. Sa oras na ito, isang gintong liwanag ang nahulog mula sa Chen Kunpot Temple sa itaas ng mga ulap na parang meteor, at dumaong sa hilagang kanluran ng Chen Kunpot Space. Naramdaman ito ni Yang Yiu, at tumingin siya, ngunit ang mga ulap at ambon ay gamulong. Sa isang iglap, lumitaw ang isang bundok. May isa pang bundok, na siyang ikatlong bundok pagkatapos ng Lingtao Mountain at Wuleshang. Mukhang nasa sabik si Yang Yiu. Inaasahan niya kung anong mga kayamanan ang lilito sa bundok na ito. Ang bundok ng Lingtao ay may mga puno ng Lingtao, ang bundok ng Wulei ay may mga puno ng Wulei, ngunit hindi niya alam kung anong mga kayamanan ang lilito sa bagong panganak na general na ito. Nang malapit na niyang ilipat ang kanyang kamalayan upang makakita, nagbago ang bato ng buhay sa sandaling ito. Upang maging tumpak, ang ibon sa bato ng buhay ay lumipat. Ang ibon ay ikinakapa ang kanyang mga pakpak at lumipad pataas. Hehe, nang hihinang Yang Yian, gising na ako. Ang unang pangungusap na sinabi ng ibon ng ito ay magising ay isang mahina, na naging dahilan upang mamatla si Yang, na orihinal na nag-aalala at masaya sa paggising ng ibon. Ang pinakakasuklam-suklam na masamang ugali ng ibong ito ay hindi na mababago. Hinihintay ko lang na mabulok ang bibig mo. Nasa kaharian ako ng Immortal Lord ngayon. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung gusto mong lumabas, may hahanapin ako sa iyo. Si Yang Yian ay isang katawan ng mga pinag-iisipan. Pagkatapos niyang makipag-usap sa Diyos at Demon Bird, inikot niya ang Diyos at Demon Bird at agad na umalis sa Chen Kunpot. Kung ikukumpara sa panunood ng mga pagbabago sa espasyo ng Chen Kunpot, mas nababahala siya sa labas ng mundo at sa mga problema ng Fengyan Sword Saint at ng kanyang asawa. Bukod dito, umiral pa rin ang enerhiya sa kanyang kaliwang braso, na nangangahulugang nilalamon pa rin ng Chen Kunpot ang 2 maliliit na tore at hindi huminto. Kung ito ay nagpatuloy ng ganito, hindi ito ang resulta na gusto ni Yang Yian. Matapos buksan ang kanyang mga mata, iniunat ni Yang Yiu ang kanyang kamay at ang Magic Bird ay nasa kanyang palad. Sa ilang salita, sinabi ni Yang Yiu sa Magic Bird ang tungkol sa sitwasyon dito, at pagkatapos ay seryoso niyang sinabi sa Magic Bird, "Uwak, noon pa man ay gusto kong gumawa ng espada para sa Dragon Slayer, tulad ng Liu Jiadao Sword ng aking master, ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon, higit sa lahat dahil walang angkop na espiritu ng scabbard, lalo na ang angkop na mga materyales sa scabbard. Ngayon ay tinitingnan ng Fengyan Sword Saint at ang kanyang asawa na pinigilan sa Soul Sealing Tower, mukhang bagay na bagay sila. Sa palagay mo ba ay mapapadalisay sila sa scabbard ng Dragon Slaying Sword? Gayunpaman, dahil ang 2 may mataas na ranggo na Fengyan Sword Saints na ito ay maaaring sugpuin ng 1 pang milyong taon, hindi sila dapat maging magagandang bagay. Nagbabanta din sila at nagbabalak laban sa akin. Pakiramdam ko ay magaan ang pagpino sa kanila. Ano sa tingin mo? Nangyayari na direktang pinipigilan sila ng Chen Kunpot, at hindi sila maaaring magdulot ng anumang problema. Sa tulong ng kapangyarihan ng Chen Kunpot, hindi dapat mahirap gawing scabbard ang mga ito. Sinabi ni Yang Yiu ang kanyang mga iniisip sa isang hininga. Sa totoo lang, matagal na niya itong pinag-isipan. Kaya lang wala siyang experience sa scabbard. Sa mga sandaling ito, kagigising lang ng may halong buhok. Sa isang tanong, mas nakaramdam siya ng kumpiyansa. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, ang Diyos at Demon Bird ay hindi tumugon ng mahabang panahon. Hindi niya napigil ang sumigaw, "Zamao Bird, nakikinig ka ba sa akin? Kung mayroon kang anumang mungkahi, mangyaring magsalita ka agad. Kung magtatagal ka pa, lalamunan ng Chen Kunpot ang Fengyan Sword Saint at ang kanyang asawa." Paanong hindi nakinig ang Diyos at Demon Bird, ngunit hindi niya naiintindihan ang mga salita ni Yang Yian sa mahabang panahon. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ko inaasahan na pagkatapos kong makatulog ng ilang sandali, ikaw, isang mahina, ay lumaki, ang iyong ideya ay talagang." Iniunat ng Diyos at Demon Bird ang kanyang boses. "Actually ano? Bilasan mo at sabihin mo na. Wala nang masyadong oras para maantala." Napaungal si Yang Yian habang nakadilat ang mga mata. Sabi ng God and Demon Bird, "Hehe, wait lang, actually maganda talaga ang idea mo. Ito ay hindi pa nagagawa." Hindi pa narinig ni Yang Yian na pinuri siya ng may halong buhok na ibon.
Sa tuwing kakausapin siya ng ibong may halong buhok, siguradong nakakainsulto ito sa loob ng 3.5 pangungusap. This time, pinupuri talaga siya nito. Ako, sabi ko sumikat ang araw mula sa kanluran, pinupuri mo ako. Sabi ni Yang Yiyo na nakadilat ang mga mata. Hehe, sa paningin ko, isa kang mahina. Kahit na nakapasok ka na sa kaharian ng Immortal Lord, mahina ka pa rin sa paningin ko, pero ang ideya na binanggit mo ay talagang kawili-wili. Maganda ang mata mo. Ang dalawang maliliit na tore ay mga sailstone na makikita lamang sa kalangitan, at ang mga ito ay mga mataas na antas ng sailstone, na naglalaman ng 5 kulay na banal na kapangyarihan, na hindi mahina. Walang problema na sugpuin ng mga Diyos at selyuhan ang lungsod ng Shanghai. Bagamat tila halos wala na ang kapangyarihan ngayon, ito ang pinakaangkop na gamitin ito bilang scabbard para sa iyong anak. Bihira na may 2 Diyos na pinigilan sa loob. Ito ay talagang kawili-wili. Ang mag-asawa ay isang natural na espadang blanco, ngunit hindi sila kung ano sila. Sword Saints, ang Sword Saints ng God Realm, paano sila makukulong at maselyuhan dito? Karamihan sa mga ito ay ang Sword Saints Swordsman, ngunit kahit na ang 2 lalaking ito ay hindi banal na eskrimedor, tiyak na hindi sila simple. Bilang mga espada ng Sword Saints, sila ay napigilan sa 2 dahilan lamang, ang kanilang mga Sword Saints ay nahulog at sila ay naging mga multo. Ang pangalawa, at ang pinakamalamang na posibilidad, sila ay tinatakan dito ng kanilang mga banal na espada mismo. Ngunit ngayon ang mga ito ay hindi mahalaga. Ang punto ay ang 2 swordsman na ito ang pinakaangkop na maging scabbards ng iyong Dragon Slayer sword. Parang pinaghandaan kanila, anak. Napakaganda nito. Ang kaliwat kanang mga lingkod ng espada ng santo ng espada ng banal na mundo, ang natitirang mga kaluluwa lamang ang natitira, at nagkataon na sila ay pinigilan at natatakan sa bato ng selyo. Sila ay mag-asawa, at sila ay mga katangian ng hangin at ulap. Ang isa ay nilinang ang daan ng hangin, at ang isa ay nilinang ang daan ng ulap. Wow! Ang hangin at ulap ay pinagsama sa isa, lumilipad na mga espada upang pumatay ng mga kaaway, mahirap isipin kung anong uri ng eksena ito. Ang swerte mo naman this time, ang banal na ibon ay nagsasalita, at siya ay nasasabik sa kanyang mga salita. Nakinig si Yang Yiyo sa mga salita ng banal na ibon. Bagaman nalilito siya sa ilang bahagi, naunawaan niya ito sa pangkalahatan. Ang bagay na ito ay maaaring maisakatuparan. Isa rin itong malaking kagalakan para sa kanya. Ang Dragon Slaying Sword ay nasa kanyang kamay wala pang naging scabbard. Matapos makita ang kamahalan ng Liu Jiadao Sword ng matanda sa isla ng Sanxian, labis siyang naiinggit. Nang umalis ang patay na matanda, sinabi niya sa kanya na ang kanyang Dragon Slaying Sword ay hindi mas mababa sa grado kaysa sa Liu Jiadao Sword, at hiniling sa kanya na maghanap ng angkop na scabbard para sa Dragon Slaying Sword sa hinaharap. Tanging kapag ang Dragon Slaying Sword ay may scabbard maaari itong maging isang kumpletong espada, at pagkatapos ay maaari itong gumamit ng mas malaking kapangyarihan. Binibigyang pansin ni Yang Yiyo ang bagay na ito, ngunit wala pa siyang nahanap na angkop. Ngayon ay sa wakas ang pagkakataon. Matapos marinig ang sinabi ng God and Demon Bird, hindi niya maiwasang matuwa. Siya, casual na nagtanong, ano ang isang eskrimedor? Ang isang tao na espesyal na ginagamit upang magsilbi sa espada ng santo ng espada, tulad ng isang batang tibak, karaniwang kapareho ng isang scabbard. Siyempre, ang isa ay isang tao at ang isa ay isang sandata. Anyway, lahat sila ay nagsisilbi sa espada. Sabi ng Diyos at demonyong ibon. Pagkatapos ay sisimulan ko na, tulungan mo akong bantayan ito. Inutos ni Yang Yiyo. Ang Diyos at Demon Bird ay nagsabi, huwag kang mag-alala, pumunta lamang at pinuhin ito, at pinuhin ang 2 maliliit na tore upang maging mga scabbard. Ang mga kaluluwa ng Fengyan ay mga natitirang kaluluwa at natatakan sa loob nito. Sila ay pinigilan din ng iyong Chen Kun Pot at hindi maaaring gumawa ng anumang mga alon. Tamang-tama na gamitin ang kapangyarihan ng Chen Kun na ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, iniunat ang kanyang mga kamay, pinakilos ang Qinglian Fairy Fire, at biglang binaril ang Qinglian Fairy Fire sa 2 maliliit na tore. Boom! Isang mapurol na tunog ang tumunog, at ang 2 maliliit na tore ay nakabalot sa Qinglian Fairy Fire at nagsimulang mag-apoy. Sa oras na ito, may sumigaw mula sa loob. Anak! Anong gusto mong gawin? Ikaw anak. Sa oras na ito, ang 2 dakilang banal na mag-asawang espada, o sila ay naghihintay lamang ng mga eskrimedor, ay labis na natakot. Sa oras na ito, walang matatago sa kanila si Yang Yiyo. Habang nagninangas at nagpino gamit ang Green Lotus Fairy Fire, patuloy niyang binato ang kanyang kamay at sinabing, maling pakay ang pinili mo para magplano laban sa akin. Gusto kitang patayin, ngunit kulang pa rin ako ng sako. Tawagin mo itong aking sako.
Ito ang magiging destinasyon mo. Kung hindi, kamatayan ang tanging paraan mo. Siyempre, mahirap para sa iyo na mamatay ngayon. Sa aking mga kamay, maging isang mabuting kapareha at maging isang scabbard. Si Yang Yiyo ay nagsasalita habang gumagawa ng mga kumpas ng kamay. Ito ang lihim na pamamaraan na iniwan sa kanya ng patay na matanda nang siya ay umalis, na partikular na ginamit upang pinuhin ang scabbard. Bagamat ito ay isang pagpipino, ito ay ibang-iba sa ordinaryong pagpipino. Dahil kung tutuusin, ito ay isang espiritual na scabbard. Maraming mga bagay na dapat gawin, at ang mga galaw ng kamay ay natatangi din. Kahit na ang selyadong maliit na tore ay isang selyadong banal na bato, ito ay pinigilan ng kapangyarihan ng Chen Kun Pot. Sa kanyang Qinglian Immortal Fire, hindi ito mahirap gawing hugis. Ang Chen Kun Pot ay tumigil sa paglunok, na sadyang pinigilan ni Yang Yiyo. Noong nakaraan, dahil ang Chen Kun Pot ay may Chen Kun Spirit, wala siyang paraan para pigilan ang ganoong pagsipsip, dahil hindi niya ganap na nakontrol ang Chen Kun Pot, ngunit dahil pinatay niya ang Chen Kun Spirit, ganap niyang kontrolado ang Chen Kun Pot. Ang lahat ng ito ay akala lamang niya. Sa kabaligtaran, ang espasyo ng Chen Kun Pot ay nakumpleto na ang pag-upgrade at pagbabago. Hindi problema ang huminto sa pagsipsip nito ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang ilang selyadong banal na kapangyarihan ay dapat na iwan sa scabbard. Lumipas ang oras. Naramdaman ni Yang Yiyo na napakahabang panahon na ang lumipas. Anyway, hindi niya maalala kung gaano katagal iyon. Siguro ilang buwan, siguro ilang taon. Sa wakas, ang dalawang maliliit na hakbang ay natunaw, pinagsama sa isa, at pino sa isang scabbard. Ang kaluluwa ni Fengyan ay napigilan ng kapangyarihan ng Chen Kun Pot at hindi na lumabas. Habang pinipino niya ito, hindi gumawa ng anumang ingay ang mag-asawang Fengyan. Kailan? Ito ay malapit ng makumplito, ipinatawag ni Yang Yiyo ang Dragon Slaying Sword mula sa kanyang katawan. Pinutol niya ang palad gamit ang kamay, at tumulo ang dugo sa scabbard. Pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang isip na pilitin ang Dragon Slaying Sword sa scabbard, na tinapos ang huling hakbang. Ang tatlong espiritu ay pareho, at kinikilala ng dugo ang Panginoon. Boss! Sa sandaling natakpan ang Dragon Slayer Sword, isang mahabang tunog ang ibinuga, na napakasaya. Lumipad ang kamay ni Yang Yian, at agad niyang nil-arrow ang huling 9,980 fusion spirit technique sa isang hininga. Umuungal, ang Dragon Slayer ay nakatalukbong, ang hangin at ulap ay nagpupuno sa isa't isa, ang espada at ang daan ay nagkakaisa, pakinggan ang aking utos, ang scabbard ay natapos na. Boom! Sa isang dagandong, malakas ang halo ng Dragon Slayer Sword. Sumambulat ito na may nakasisilaw na ilaw na pilak. Napigilan ito sa isang iglap. Isang napakagandang scabbard ang lumitaw, na may mga pattern ng ulap sa isang gilid at pattern ng hangin sa kabilang banda. Hangin at ulap scabbard. Kabanata 2082, mas mataas kaysa kay Liu Jia. Hihihi. Isang sunod-sunod na nakakalokong tawa ang tumunog sa silang tower. Ito ay ang pagtawa niyang nahawak ang Dragon Slayer at marahang hinahaplos ang scabbard. Ang scabbard ng Dragon Slayer Sword ay natapos, at ito ay may pambihirang kahalagahan na magkaroon ng Fengyan scabbard. Naalala ko ang sinabi ng matanda na ang Dao Sword lang ang may scabbard, o sa madaling salita, may ganitong kwalifikasyon lamang. Gayunpaman, may isang bagay na hindi pa rin alam ni Yang, anong antas ang tinatawag na Dao Sword. Ang kanyang Dragon Slayer Sword ba ay nasa antas ng Dao Sword? Kung hindi mo iisipin, kahit na hindi ito magiging masama. Bukod dito, sa puso ni Yang Yian, palagi siyang naniniwala na ang antas ng Dragon Slayer Sword ay hindi mababa. Sa simula, ang patay na matanda ay walang sinabi tungkol sa Dragon Slayer Sword, ngunit pinuri lamang ito. Dati walang scabbard, buti na lang. Ang scabbard ay matagumpay, at ito ay itinuturing na isang kompletong Dragon Slayer Sword. Malinaw niyang nararamdaman na ang Dragon Slayer Sword ay nasa isang estado ng 3 puntos at isang linya sa sandaling ito. Ang 3 puntos ay ang mag-asawang Fengyan at ang Dragon Slayer Sword Spirit sa scabbard, at ang isang linya ay ang sword at ang scabbard, na nagiging buo pagkatapos ang dalawa ay pinagsama sa isa. May hindi nakikitang koneksyon sa pagitan niya at nito, na parabang parte ito ng kanyang katawan. Napakaganda ng pakiramdam na ito, at ito rin ang hindi may iwasang resulta ng sakripisyo ng kakanyahan ng dugo at pagkilala sa Panginoon. Pagkatapos nito, mas malaya niyang makokontrol ang espada. Ang pinakamahalagang bagay ay alam ni Yang Yiyo na sa Fengyan scabbard, ang bilis at kapangyarihan ng kanyang sword control ay tataas ng husto. Ang mag-asawang Fengyan sa scabbard ay orihinal na mga eskrimador mula sa langit o sa banal na mundo. Sa mga salita ng Diyos at demonyong ibon, ang dalawang ito ay tunay na Shinto sword master na higit na nakakaunawa sa espada, at ang kanilang mga katangian ay isang hangin at isang ulap. Ang kapangyarihan ng Fengyan ay bilis.
Sa ganitong paraan, hindi nasusukat ang kapangyarihan ng kanyang sword control. Hawak ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, malinaw niyang nararamdaman ang hinanakit ng mag-asawang Fengyan sa scabbard. Sa sandaling ito, napaawang ang bibig ni Yang Yiyo, at malamig siyang ngumuso sa scabbard, dapat kang magpasalamat sa akin. Kung hindi dahil sa akin, kahit na makaalis ka, malamang na lumilipad ang iyong mga kaluluwa at mawala sa hangin. Milyon-milyong taon ka nang pinigilan dito, at nasa estado ka na ng natitirang enerhiya. Kahit na maubos mo ang mga kaluluwa, ano ang magagawa mo? Nahuhuli at pino kapag lumabas ka. Talaga bang walang muwang na iniisip mo na ngayon ang panahon ng mundo ng mga engkanto, at ikaw ang mga kaluluwa ng banal na mundo, kaya ikaw ay nakahihigit. Joke, kahit kaluluwa kayo ng mga Diyos, residual souls pa rin kayo. Kung lalabas ka at makatagpo ng isang walang kamatayang emperador, mamamatay ka. Ikaw. Nag-iisip pa rin ako ng tukano laban sa akin, ngunit nahanap mo ang maling target, tama. Ngayon na ikaw ay maging aking sako, ito ay iyong pagpapala. Maaari kang magtrabaho ng gusto sa hinaharap. Ako ay natural na maghahanap ng paraan para sa iyo. Kung hindi, maaari mong timbangin ito sa iyong sarili. Naniniwala ka ba na kaya kung palayasin ang iyong mga kaluluwa sa isang pag-iisip lamang? Dati, ang mag-asawang Fengyan ang nagbanta kay Yang Yiyo, ngunit ngayon ay baligtad na, at ang mag-asawang Fengyan ang nasa panganib kay Yang Yiyo. Ito ay isang tipikal na kaso ng pag-ikot ng Feng Shui, at ngayon ay pumupunta ako sa aking bahay. Ang mag-asawang Fengyan ay nakinig sa mga salita ni Yang Yiyo, bagaman ito ay lubhang malupit, ngunit alam din nila na si Yang Yiyo ay nagsasabi ng totoo. Sa katunayan, ang kanilang buhay ay nasa kamay na ni Yang Yiyo, at tulad ng sinabi ni Yang Yiyo, kung sila ay lumabas, maaari silang maging suplemento para sa iba upang magsanay. Bagamat ganap na itong tinatakan ni Yang Yiyo sa maliit na tore, at tinawag ang kanyang scabbard, isa rin itong lugar na matutuluyan. At nagbigay din si Yang Yiyo. Ilang mga salita upang maghanap ng paraan sa hinaharap. Ito ay higit pa o hindi gaanong nakaaaliw sa mag-asawang Fengyan. Sa oras na ito, wala na silang anumang chips, at buhay at kamatayan ang nasa isip ni Yang Yiyo. Alam nila na kung hindi nila alam ang kasalukuyang sitwasyon, tiyak na hindi sila magkakaroon ng magandang resulta. Sa katunayan, sila ay mga Diyos, at sila rin ang mga swordsman ng mga santo ng espada sa banal na mundo. Tinakat lang nila si Yang Yiyo na sila ay mga sword saint noon, ngunit hindi nila inaasahan na malalaman ito ni Yang Yiyo. Ang lumang ilalim ay nakita na ng iba, anong kumpiyansa ang mayroon para magreklamo. Malinaw sa kanila ang katotohanan na ang mga nakakaalam sa kasalukuyang sitwasyon ay mga bayani at ang mag-asawa ay higit na nakakaalam kaysa sa iba. Boss! Sa susunod na sandali, ang Fengyan sword scabbard ay gumawa ng tunog ng espada, at nanginginig ng 2 beses sa kamay ni Yang Yiyo. Natawa ngayon si Yang, alam niyang malinaw na nakita ng mag-asawang Fengyan ang sitwasyon. Ngumiti siya at sinabing, okay, dahil alam mo ang kalubhaan, okay lang. Sinasabi ko rin sa iyo na ang pangako ngayong araw ay may bisa bilang saksi ng Heavenly Dao, at hindi mo ako maaaring tretuhin ng hindi patas sa paggawa ng scabbard para sa Dragon Slaying Sword. Boss! Ang Dragon Slaying Sword ay tila tumugon kay Yang Yiyo, at ito ay nanginig. Sa sandaling ito, ang Dragon Slaying Sword ay naglabas ng puno ng pagmamataas. Umiling si Yang Yiyo at ngumiti, marahang hinihimas ang scabbard. Isang bagay ng puso ang naunawaan. Siya, mas komportable ang pakiramdam. Sa katunayan, ayaw niyang makipag-ugnayan sa Fengyan sword scabbard sa isang nagbabantang tono. Sinasabi na ang espiritu ng scabbard ay pinakatapat, at ang espada at ang tao ay isang isip, na siyang paraan ng espada. Ngunit sa pagharap sa mga banta mula sa mag-asawang Fengyan sword scabbard, walang paraan, dahil ang mag-asawa ay ang mga swordsman na naghihintay sa mga santo ng espada sa God Realm. Masasabing ang mga ito ay napakataas na antas ng pag-iral. Paano sila madaling sumuko? Sa kasong ito, maaari lamang siyang gumamit ng mahigpit na mga hakbang upang magbanta, ngunit syempre hindi ito matatawag na banta, pagkatapos ng lahat, ang kapalaran ng mag-asawang Fengyan ay talagang nasa kanyang mga kamay. Ang pangunahing punto ay ang pakikipag-usap ng maayos sa kanila, kung hindi, paano magiging napakakinas ang paraan ng paglipad ng espada. Ang malakas na komunikasyon na ito ay kinakailangan. Bukod pa rito, hindi sila mapahiya ng Dragon Slaying Sword. Sa pag-iisip tungkol sa Dragon Slaying Sword, si Yang Yiyan ay bumalik sa kanyang katinoan at tinanong ang Diyos at Demon Bird, Uwak, maaari mo bang sabihin sa akin kung ang aking Dragon Slaying Sword ay nasa antas ng Dao Sword? At anong antas ang Dao Sword? Sinabi ng Diyos at demonyong ibon, minsan kasing talino ka ng isang unggoy, ngunit kung minsan ay napakatanga mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, ang antas ng Dao Sword ay lampas sa antas ng magic weapon ng Jigaw ng pinakamahusay na sandata ng engkanto,
at ito ay kapareho ng antas ng likas na espiritual na kayamanan. Tulad ng alam mo, ang antas ng armas ng engkanto sa mundo ng engkanto ay nahahati sa 4 na antas, itaas, gitna, ibaba at pinakamahusay. Lahat sila ay mga sandata na pino ng mga immortal, at higit sa pinakamahusay na sandata ng engkanto, sila ay likas na espiritual na kayamanan. Ano ang likas? Katutubo. Ibig sabihin ay natural na nabuo. Mayroong ilang mga likas na kayamanan sa pagitan ng langit at lupa. Sila ay likas na espiritual at may mga katangian. Ang mga ito ay likas na kayamanan. Kung sila ay binago at dinadalisay sa mga kamay ng mga magsasaka, sila ay likas na espiritual na kayamanan. Ang antas na ito ay tinatawag ding Dao Weapon, at ang Dao Sword ay isa sa mga ito, ngunit ito ay may knuckle ang sword attribute, kaya tinawag itong Dao Sword. Hindi ko alam kung saang material ginawa ang iyong Dragon Slaying Sword, ngunit mayroon akong kaunting ideya. Tiyak na ang Dragon Slaying Sword ay dapat gawa sa natural na kayamanan ng langit at lupa, kung hindi, paanong hindi ito makikita ng matandang bastard master na si Yun Changxi? Bukod dito, madali nitong madala ang scabbard na binago ng mag-asawang Fengyan. Hindi ba malinaw kung anong antas ang Dragon Slaying Sword? Sino ang mag-asawang Fengyan? Sila ang mga swordsman ng mga santo ng espada sa banal na mundo. Bagamat sila ay mga escrimador, sila ay mga Diyos din. Paanong ang scabbard na dala ng gayong mga nilalang ay dadalhin ng mga ordinaryong espada? Kilala ko ang Liu Jia Dao Sword ni Yun Changxi. Mas alam niya ito. Ito ay isang karaniwang espada ng Dao. Dahil hindi nakikita ni Yun Changxi ang Dragon Slaying Sword, masasabi lamang na ang iyong Dragon Slaying Sword ay mas mataas lamang kaysa sa Dao Sword, hindi mas malala, kaya huwag mag-alala tungkol sa problemang ito. Kung mayroon kang oras na ito, subukan ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword ngayon. Hindi ba mas mabuti para sa akin? Matapos makinig sa mga salita ng Diyos at Demon Bird, naisip ito ni Yang Yiyu at ito ay ang parehong katotohanan, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso. Ang Dragon Slaying Sword ay mas mataas kaysa sa Liu Jia Dao Sword ng matandang lalaki. Haha! Hindi maipaliwanag na nasa sabik. Agad na pinaandar ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword. Gusto niya talagang subukan ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword ngayon. Gamit ang scabbard, inaabangan niya ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword. Ang Dragon Slaying Sword ay wala na sa scabbard, ang hangin at ulap ay nagpupuno sa isa't isa, tumaas, bumukas, nabasag. Kinurot ni Yang Yian ang spell sa kanyang kamay, pinaandar ang kapangyarihan ng Yuan Shen, tinulungan ng magic power, lumipad palabas, at hinimok ang Dragon Slaying Sword na lumipad pataas. Ang kanyang layunin ay basagin ang malaking selyadong tore na ito gamit ang isang espada. Isang selyadong higanteng tore na inukitan ng mga banal na rune. I wonder kung maalog. Bagaman ang kapangyarihan ng pagbuo ng banal na rune ay nabawasan sa 10,000 taon pagkatapos ng 1,000,000 taon, ito ay isang malaking porma sayon na pinipigilan at tinatakan ang mga Diyos. Mahirap sabihin kung maaari itong ilipat. Boss! Ang Dragon Slaying Sword ay gumawa ng tunog ng espada. Pagkatapos ay lumabas ito sa scabbard at naging isang makapal na ilaw na pilak. Sa susunod na sandali, ang Fengyan Sword Scabbard ay kumikinang ng maliwanag, na napuno ng nakasisilaw na pilak na liwanag, at ang isa ay naging dalawa, ngunit nakita ni Yang Yian ang isa pang matangkad na figure na lumitaw. Isang lalaki at isang babae. Lumitaw sila sa kaliwa at kanan ng Dragon Slaying Sword. Nasa anino sila, at dapat silang mag-asawang Fengyan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yang Yiu ang kanilang mga mukha. Pagkatapos lumitaw, tumanggo ang mag-asawa kay Yang Yiu, na itinuturing na pagbibigay-pugay sa Panginoon. Ang sumunod na eksena ay nagpa-excite kay Yang Yiu. Kabanata 2083, Mga hampas ng espada, niyanig ng hangin at ulap ang mundo. Nakita ni Yang Yiu ang mag-asawang Fengyan na naging dalawang daluyan ng liwanag sa isang iglap, isang purong puti at isang puti ng itlog, at agad na pumulupot sa Dragon Slaying Sword na parang espiritong ahas. Ang eksenang ito ay nagpaalala kay Yang Yiu ng eksena ng pinalipad ng Liu Jia Dao Sword ng matandang lalaki ang espada para patayin ang kalaban sa Sanxian Island. Pero sobrang inggit siya. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang sariling scabbard, na ginagawang kumpleto ang Dragon Slaying Sword. Boss! Ang Dragon Slaying Sword ay gumawa ng tunog ng espada. Matapos maging dalawang puting ilaw ang mag-asawang Fengyan, umihip ang malakas na hangin sa buong Silang Tower, at ang tunog ng pagsipol ay parang kulog, at ang mga ulap ay nagtipon sa paligid ng Dragon Slaying Sword. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yiu na nagbabago ang kulay ng langit at lupa, at gumagalaw ang hangin at ulap. Sa susunod na sandali, isang kulay pilak na puting halo ang sumabog, na parang naging isang maliit na araw, at biglang sumabog mula sa ibaba hanggang sa itaas. Tumayo si Yang Yiu sa ibaba at nakita na ang Dragon Slaying Sword ay naging isang malaking espada na may haba na ilang dosenang metro,
naglalabas ng walang katapusang sword energy, at mabangis na tinadtad ang pinakamataas na palapag ng Silang Tower. Boom! Isang dagandong na parang kulog ang tumunog higit sa 100 metro sa itaas ng kanyang ulo. Nakita ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword, ngunit sa pilitan niyang sinira ang malaking Silang Tower gamit ang isang espada. Basag! Nagpatuloy ang tunog ng mga pagsabog. Nakita niya ang isang bitek na kumakalat mula sa itaas hanggang sa ibaba, palaki ng palaki. Sa isang kisap mata, ang buong Silang Tower ay gumuho ng higit sa kalahati. Nakita ni Yang Yiyo ang kapaligiran sa labas, nasa ilalim pa rin ng malaking malalim na balon. Sa sandaling ito, ang Diyos at Demon Bird ay tumingkayad sa balikat ni Yang Yiyan at hinampas ang kanyang mga labi at sinabing, "Smack, smack, smack, nagbabago ang mundo kapag lumabas ang espada." Ang iyong espada, well, medyo makapangyarihan. Nakinig si Yang Yiyan sa God and Demon Bird at hindi napigil ang mapangiti, "Sari-sari na ibon, napakakuripot mo bang purihin ang mga tao? Ako ang numero 1 Diyos at Demon Bird sa 3 kaharian. Dapat akong makontento sa pagsusuring ito ng iyong anak. Sa kabila nito, mahina ka pa ring manok sa aking paningin." Sa sandaling ibuka ng Diyos at Demon Bird ang kanyang bibig, bumalik ito sa masamang kalagayan. Sanay na si Yang Yiyan dito. Masasaktan siya kung makikipagkumpetensya siya sa sari-saring ibon na ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumipad ang Dragon Slaying Sword at kinuha ito sa kanyang kamay. Nakasaklab ang espada, payak pa rin. Mahirap isipin na ang espada kanina ay ang kapangyarihan ng espada sa kanyang kamay. Siyempre, siya ang kumokontrol sa espada. Ang kapangyarihan ay talagang mahusay, ngunit siya rin ay kumonsumo ng maraming kaluluwa at mana. Sa antas na ito ng buong lakas na espada, nadama ni Yang Yiyan na maaari lamang siyang magpadala ng 8 o 9 na espada bago siya maubos. Natapos ang sword test. Si Yang Yiyan ay nagkaroon ng mahusay na ani sa paglalakbay na ito. Bagamat pumunta siya rito upang hanapin ang espiritual na 5 kulay na banal na kapangyarihan, hindi pa niya ito nakikita, ngunit ang kanyang layunin ay nakamit na. Sinipsip niya ang malakas na enerhiya sa malalim na balon na ito, nakapasok sa tuktok ng unang yugto ng Immortal Lord, natagpuan ang scabbard para sa Dragon Slaying Sword, in-upgrade ang Chen-kun Pot, at naibalik ang 5 Thunder Purple Tree. Ang ibong may halong buhok ay muling binuhay ng Chen-kun Pot, at ang tubig ng buhay at ang espiritual na peach ay napabuti. Neresolbo ang dilema dito. Ngayon sa tingin ko oras na para lumabas. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan ni Yang Yiyan ang oras dito at hindi masyadong nag-isip. Dahil may oras pa, maaari na rin siyang lumabas at makakita ng iba pang lugar sa magulong inner city na ito. Kung mahahanap niya itong malalim na balon, ibig sabihin may iba pang lugar. Ang 5 kulay na banal na kapangyarihan ay hindi lamang sa isang lugar. Siyempre, nararamdaman ni Yang Yiyan na ang 5 kulay na divine power sa malalim na balon na ito ay maaaring na-absorb at napino niya nang hindi sinasadya nang siya ay pumasok. Ang Seal Tower mismo ay naglalaman ng 5 kulay na banal na kapangyarihan, at ang tore ng maliit na selyo na pumipigil sa mag-asawang Fengyan ay ang banal na bato ayon sa Magic Bird. Nilinis lang niya ito sa isang scabbard. Ngayon lumabas tayo. Siyempre, bago lumabas, gusto pa niyang pumasok sa Chen-kun Pot. Ang Chen-kun Pot ay nilamon ng maraming kapangyarihan mula sa Silang Tower. Pagkatapos ng pag-upgrade, isang bagong bundok ang lumitaw sa loob. Si Yang Yiyan ay puno ng mga inaasahan tungkol sa kung ano ang nasa bundok na iyon. Ang Wulei Mountain ay mayroong 5 Thunder Purple Tree, Lingtao Mountain ay mayroong Lingtao, Longyu Lake ay mayroong Stone of Life at 3 patak ng Water of Life. Lahat sila ay kayamanan. Ngunit anong uri ng kayamanan ang iiral sa bagong bundok na lumitaw pagkatapos ma-upgrade ang Chen-kun Pot sa pagkakataong ito? Ito ay nagkataong nasa loob ng 10,000 metrong lalim na balon, kaya't hindi na kailangang mag-alala na maabala. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyan, at sa pagkakataong ito ay pumasok siya sa Chen-kun Pot. Pagkatapos niyang mawala, lumitaw sa orihinal na lugar ang isang Chen-kun Pot na kasing laki ng snuff bottle. Sa espasyo ng Chen-kun Pot, direktang lumitaw si Yang Yiyan sa paanan ng bagong lumitaw na bundok. Pagtingin niya, nalaman niyang isa pala itong Luos Mountain. Ito, mukhang hubad at pangit. Ngunit may isang tampok na natagpuan niya na ang bundok na ito ay napakahirap. Nang itapak niya ang kanyang mga paa, hindi man lang siya nakapag-iwan ng marka, bagkus ay pinasakit niya ang kanyang mga paa. Ito ay hindi isang mataas na bundok, ito ay halos 100 metro lamang ang taas. Ito ay mas katulad ng isang malaking mountain kaysa sa isang bundok. Umakyat si Yang Yiyan sa bundok nang may pagdududa. Wala siyang nakitang damo sa daan. Gayunpaman, nakakita siya ng isang malaking lubak. Ito ay tila isang larawan ng ibabaw ng buwan. Doon ay mga lubak sa lahat ng laki. Kung mas mataas ka, mas malaki ang mga lubak na lumitaw. Ang maliit ay kalahating metro ang diametro at isang talampakan ng lalim,
habang ang malaki ay 12 metro ang diametro at ilang metro ang lalim. Nang marating niya ang tuktok ng bundok, nakita niya ang pinakamalaking hukay, na halos 70 metro ang lapad at halos 10 metro ang lalim. Ito ay isang kakaibang bundok. Walang nahanap si Yang Yiyo sa buong taas, kahit isang talam ng damo. This made him very strange, hindi dapat ganun. Sa tuwing maa-upgrade ang Chenkun Pot, magkakaroon ng mga pagbabago. Sa pagkakataong ito, direktang lumitaw ang isang bundok, na siyang pinakamalaking pagbabago sa espasyo ng Chenkun Pot. Noong una ay naisip ko na ang mga kayamanan na katulad ng Five Thunder Purple Tree at ang Spirit Peach Mother Tree ay lilito, ngunit ngayon ay tila nakakadismaya. Bukod sa nakita ang mga lubak na ito, walang nakita. Sa oras na ito, si Yang Yiyo ay nasa isang malaking hukay sa tuktok ng bundok. Sa katunayan, hindi pa niya naabot ang pinakamataas na punto, ngunit nakikita niya ang sitwasyon sa tuktok ng bundok sa isang sulyap. Walang nahanap. Hindi ito ayon sa script. Hindi siya naniniwala sa kasamaan. Umakyat siya mula sa malaking hukay at diretsyong umakyat sa pinakamataas na punto para makita, kung hindi ay hindi siya susuko. Hindi ako naniniwala na ang Chenkun Pot ay mag-upgrade sa oras na ito, at isang hubad na lowest mountain ang lilito, at ito ay isang napakatigas na bundok. Pagkatapos umakyat, wala pa rin akong nakita, na nagpadyak sa kanyang mga paa sa galit at nagmura, "Chenkun Pot, niloloko mo ba ako?" Tinapakan niya ang kanyang mga paa. Habang nagmumura, at sa pagkakataong ito ay gumagalaw ang kanyang mga paa, parang may naapakan na bilog, at muntik na siyang madapa. Siya, pinatatag ang kanyang katawan at tumingin. Ha! Ano ito? Tiningnan ni Yang Yiyo at sa wakas ay nakita ang pagkakaiba. Ito. Natapakan lang pala niya ang kasing laki ng kamao, bilog na bagay na parang maliit na pakwan, at tila isang prutas na tumutubo sa baging. Kung titingnang mabuti, isa nga itong halaman, na halos kamukha ng puno ng pakwan. Ang kaibahan ay pareho ang baging at ang bowl ang tumubo ay magkapareho ang kulay ng lupa sa buong bundok. No wonder wala siyang nakita sa simula. Kung hindi siya umakbay at hindi sinasadyang natapakan, hindi niya talaga ito mahahanap. Ngunit ano ito? Isang halaman na parang watermelon vine. Nakasquatting down at tumitingin, may kabuuang 3 bunga ng kamao. Ito ay ang kulay ng lupa. Nang may pag-aalinlangan sa kanyang puso, inabot ni Yang Yiyan para kunin ito. Kailangan niyang pag-aralan kung ano ang bagay na ito. Wala man lang siyang naramdamang enerhiya. Kung hindi lang ito tumutubo sa parang baging na halaman, akala niya ay isang bukol lang ng lupa. Kakaiba rin ang malabalang halaman na parang pakwan. Halos patag ito sa lupa, at mahirap malaman kung ano yun. Pag-abot para kunin ito, natigilan si Yang Yiyan. Hindi niya ito pinulot. Muli niya itong hinailan ng malakas, at may malutong na tunog. Sa wakas, dinampot niya ito, ngunit ang biglaang lakas ay muntik na siyang matamba. Siya, nakaupo sa lupa gamit ang kanyang puwitan. Nagmumura sa kanyang bibig, kinuha ni Yang Yiyan ang prutas sa kanyang kamay at tiningnan ito. Wala siyang makita sa kanyang mga mata. Isa lang itong bukol ng lupa. Sa susunod na sandali, ginamit niya ang Chenkun Pot upang tingnan ito, at sa wakas ay nakakita siya ng kakaiba. Ngunit nakita niyang may sinaunang inscription sa prutas na ito na kasing laki ng kamao. Ito ay medyo kawili-wili. Sinabi ko sa iyo, hindi ito maaaring isang ordinaryong bagay. Bulong ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, ngunit wala siyang nakitang ibang gamit. Hindi niya alam kung para saan ang bagay na ito. Pagkatapos, pinag-aaralan ito ng matagal, wala pa rin siyang kaalam-alam at medyo naiirita. Kinuha ito ni Yang Yiyo sa kanyang palad at hinikayat ang kanyang mahiwagang kapangyarihan dito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Malinaw na naramdaman niya ang isang puwersa na nagparamdam sa kanya ng palpitations na nagmumula sa prutas na ito, at parang lalabas na ito. Dumating ang lubhang mapanganib na hininga, at nagbago ang mukha ni Yang. Kabanata 2084 na Thunderbolt 3 Watermelon Thunder. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, naramdaman ni Yang Yiyo na may mali. Katutubo niyang nadama na ang bagay na ito ay lubhang mapanganib, at itinapon ito ng walang pag-aalinlangan. Boom! Parang kulog mula sa langit, at parang missile na sumasabog. Nanginginig ang buong bundok. Ang salitang, earth-shaking, ay angkop na angkop para sa sandaling ito. Tinitigan ni Yang Yiyo ang makapal na alikabok mula sa 12 metro ang layo at dumiretso sa kalangitan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagpantang ang kanyang tenga. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nawala na siya ng pandinig. Nagbingi-bingihan ang kanyang mga tenga. Ilang sandali, nakaupo si Yang Yiyo roon ng walang anumang imahe, nakatitig at ibinuka ang kanyang bibig. Hanggang sa, wow! Anong ginawa mo, mahinang manok? Nanginginig ang buong kalawakan. Gusto mo bang sirain ang mundo ng kuweba mo?
Ngunit ito ay ang God Demon Bird na lumilipad na ang mga pakpak nito ay kumikislap. Sa oras na ito, nanginginig pa rin ang mga tainga ni Yang Yiyo, at hindi niya narinig ang sinabi ng God Demon Bird. Nang makita niya ang Diyos na Demon Bird na lumilipad, nagising siya mula sa isang panaginip. Gulong. Nilunok ni Yang Yiyo ang kanyang laway nang hindi malay. Tumayo siya at tumingin sa harapan. Inabot ng ilang minuto bago mawala ang alikabok. Isang malaking hukay na may 80 o 70 metro ang lumitaw 30 metro ang layo mula sa kanya. Pagkatapos ay tumawa siyang ng sunod-sunod na nakakalokong tawa, hehehehe, hahaha. Baliw ka ba, bata? Ano ang nangyayari? Ang malaking hukay na iyong ginawa. Tiningnan ng Diyos at Demon Bird ang nakakalokong tawa ni Yang Yiyo at sunod-sunod na tanong. Ngunit ang nakakalokong tawa pa rin niyang ang sumagot sa Diyos at demonyong ibon. Sa sandaling ito, si Yang Yiyo ay nagkaroon ng matinding ingay at hindi niya marinig kung ano ang sinasabi ng Diyos at Demon Bird, ngunit alam niya sa kanyang puso na nag-trigger siya ng parang mysil na prutas sa kanyang kamay. O dapat itong tawaging Thunderbolt Fruit. Matapos niyang ipasok ang pagsabog ng mana, sa wakas ay nakuha niya ang isang piraso ng impormasyon sa kanyang isip. Ito ay tungkol sa prutas na ito. Ang impormasyon na lumitaw sa kanyang isip ay ang tatlong salitang Thunderbolt Tree. Sa madaling salita, ang pangalan ng prutas ay Thunderbolt Fruit. Ngunit binigyan ito ni Yang Yiyo ng pangalan na tinatawag na Watermelon Thunder. Hindi man kasing laki ng pakwan, kasing laki lang ng kamao, ang mga ugat sa Thunderbolt Tree at Thunderbolt Fruit ay halos kapareho ng pakwan. Ang punto ay pagkatapos na ihagis, ito ay sumabog na parang granada. Kaya tinawag niya ang kanyang sarili na Watermelon Thunder. Napakaangkop sa pakiramdam. Ang ikatlong bundok pagkatapos ng Chenkunpot ay buhay Thunderbolt Mountain. May isang puno sa tuktok ng bundok na tinatawag na Thunderbolt Tree. Ang puno ay namumunga ng tatlong bunga, na tinatawag na Thunderbolt Fruit, na nagtitipon at sumisipsip ng yin at yang kulog ng langit at lupa. Ang mana na nakapaloob dito ay agad na sumabog. Ito ang impormasyon tungkol sa Thunderbolt Tree na natanggap niya sa kanyang isipan. Bilang karagdagan, ang panahon ng kapanahunan ay mas huli. Pagkatapos gumamit ng isa, ang ikot ng paglago ng susunod ay tumatagal ng 3 taon. Ang bagay na ito ay hindi maaaring kunin at mapangalagaan. Kung gusto mo itong kunin at i-preserve, imposibleng hintayin na lumitaw ang bagong Thunderbolt Fruit, dahil dapat itong gamitin pagkatapos mapites, kung hindi, ito ay automatikong sisabog. Kaya napakabihirang ng ganitong uri ng prutas. Parang medyo mahaba ang cycle, pero naisip ito ni Yang Yiyo ngayong nasa fairyland na siya, kaya baliwala lang. Ang 1 taon ay wala sa lahat. Lumipas ang ilang taon sa isang kisap mata sa panahon ng pagsasanay, at mas mabilis na lumipas ang oras sa panahon ng pag-iisa, kaya ang 1 taon ay wala. Sapat na sa kanya ang 3 Thunderbolt Fruits. Ito ay isang mamamatay na sandata pagkatapos ng 5 Thunder Purple Tree. Ito rin ang kapangyarihan ng kulog, ngunit ang paggamit nito ay ibang-iba sa 5 Thunder Purple Tree. Ang 5 Thunder Purple Tree ay maaaring gamitin ng isa-isa, at maaaring gamitin ng sabay-sabay upang matrigger ang lakas ng kulog. Gayunpaman, ang Thunderbolt ay isang Thunderbolt na may malaking enerhiya sa loob. Ito ay agad na sumasabog at may pinakamalaking mapanirang kapangyarihan. Ito ay angkop lalo na para sa malakihang pambobomba. Dapat isipin ni Yang Yiyan na ito ay napakakul at kamanghamanghang. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagngiti, iwinagayway ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at naghanda na lumabas. Ang isa ay ginamit, at mayroon pa ring 2. Ang ginamit ay lalago muli sa 1 taon. Ito ay karaniwang kapareho ng 5 Thunder Purple Tree, ngunit ang 5 Thunder Purple Tree ay may maikling cycle. Gayunpaman, pagkatapos ma-upgrade ang Chenkunpot sa pagkakataong ito, nagbago ang buong Chenkunpot. Hindi ito nasuri ni Yang Yiyan, kaya hindi gaanong naiiba ang sitwasyon. Alisin ang iyong isip at pakiramdam ito. Ito ay talagang katulad ng iyong nahulaan. Ang ikot ng lahat ay pinahaba, at nangangailangan ng 1 taon upang lumago muli. Totoo rin ito para sa tubig ng buhay at sa Mother Tree Spirit Peach. Siyempre, habang humahaba ang ikot, natural na tumataas ang kapangyarihan at epekto ng tugon, na maaaring ituring na pambawi sa mga pagkukulang. Pagkatapos maglibot sa espasyo ng Chenkunpot, kinuha ni Yang Yiyan ang Diyos at Demon Bird at naghanda na lumabas para tingnan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa paglabas niya ay nahihilo siya. Niwala siyang oras para mag-react. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa labas ng panloob na pader ng lungsod. Noon lang niya napagtanto na 10 taon na pala ang lumipas. Sinabi ng matandang lalaki na si Dongfang Haotian na mayroon lamang siyang 10 taon sa panloob na lungsod. Kapag natapos na ang 10 taon, automatiko siyang may teleport palabas ng kapangyarihan ng panloob na lungsod. Pagkatapos huminahon, ngumiti si Yang Yiyo, gayunpaman, matagumpay ang paglalakbay na ito.
Nakuha niya ang lahat ng gusto niya, at ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Sa pagtingin sa paligid, nakatayo pa rin ang sinaunang panloob na pader ng lungsod, at ang paligid ay medyo mapanglo. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Chaos Fairy City, ngunit ito ang pinakamisteryosong lugar. Walang mga gusali ng ilang milya sa paligid, tanging mga tagpi ng kagubatan ang nakapaligid dito. Kaya medyo desolated. Paglingon, naghanda si Yang Yiu na bumalik sa pamilya Dongfang. 10 taon na ang lumipas, at hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Luoyang at Zexang. Nag-aalala pa rin siya tungkol kay Luoyang, natatakot sa backlash ng kamalayan ng demonyong Diyos. Ngunit sinabi niya sa matandang si Dongfang Haotian ang tungkol kay Luoyang sa simula at hiniling sa kanya na alagaan si Luoyang. Sa panunood ng Dongfang Haotian, dapat walang problema. Sa pag-iisip kay Luoyang, Zexang at sa iba pa, tumalikod si Yang Yiu at umalis. Ngunit sa sandaling ito, sa kanyang matalas na pangunawa, talagang natuklasan niya ang higit sa 10 aura na lumilitaw 100 metro ang layo. Agad naman siyang sumimangot. Kalalabas lang niya sa inner city at tinatamaan na siya. Ito ay talagang nagmumulto. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang pamilya Ziman. Sa paghinto, pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sinabing, kayong mga miyembro ng pamilya Ziman ay talagang magaling magpulot ng mga gamit. Pinagmamasdan ninyo ako simula nang lumabas ako. Matagal ka na bang naghihintay sa labas, naghihintay sa paglabas ko? Dahil nandito kayong lahat, bakit hindi kayo lumalabas sa sikat ng araw? Nagtatago ka sa dilim, akala mo hindi kita nararamdaman. Kung mayroon kang lakas ng loob, lumabas ka at labanan mo ako. Kukunin ko ang anumang mayroon ka. Hihihi, as expected, ikaw si Yang Yiu, na sikat sa Chaos Fairy City. Napaka-perceptive mo, pero may mali ka sa isang bagay. Hindi kami galing sa Ziman family. Ang isang open man ay hindi gumagawa ng malilim na bagay. To tell you the truth, we're just grass heads in Chaos Fairyland. May nag-aalok ng bounty sa iyong ulo na napakahalaga. Para sa mga grasshead na tulad namin, ito lang ang paraan para maghanap buhay. Dahil ang iyong ulo ay mahalaga, kami, ang Tenshing Evils, ay tatanggapin ito. Huwag kang ang magtaka, little brother, as soon as he. Pagkatapos magsalita, nakita ni Yang Yiu ang isang babaeng nakasuot ng itim na may belo na lumalabas sa kanyang harapan, na sinundan ng isang halo na kumikislap sa paligid niya, at pagkatapos ay 10 tao ang lumitaw. Hindi hihigit, hindi bababa, eksaktong 10 tao. Naramdaman ni Yang Yian na may ilang aura sa di kalayuan, ngunit hindi ito lumabas. Sa tingin ko hindi sila galing sa iisang grupo. Noong nakikipag-chat siya kay Dongfang Tairen, sinabi sa kanya ni Dongfang Tairen ang tungkol sa ilang bagay sa magulong Fairyland. Grassheads. Mga bandido talaga. Ang mga taong ito ay nakipagsapalaran, nagnanakaw ng mga bahay at namumuhay ng kasamaan. Tinatawag ng mga babaeng nakaitim ang kanilang sarili na Tenshing Evils, na dapat ang pangalan ng kanilang organisasyon. Sa pangunawa ni Yang Yian, ang babaeng nakaitim na nakadamit sa ulo ay umabot na sa rurok ng dakilang kasakdalan ng immortal na Panginoon, at ang 9 na iba pang tao ay nasa huling yugto ng immortal na Panginoon. Ang kapangyarihang ito na pinagsama ay talagang hindi dapat maliitin. Ngunit pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at hindi natakot. Sa halip, medyo natuwa siya sa kanyang puso. Nasira ang kanyang cultivation, at may scabbard ang dragon-slaying sword. Lumakas ang kanyang lakas, at nag-aalala siya na wala siyang susubok sa kanyang lakas. Dahil sila ay dumating upang patayin siya, ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang kanyang kasalukuyang lakas at kakayahan. Nasa rurok na siya ngayon ng maagang yugto ng immortal na Panginoon, at tila malayo na siya sa mga taong ito, ngunit kapag talagang nag-away sila, pinatay na niyang ang immortal na hari bago siya makalusot. 10 immortal na Panginoon. Hindi talaga siya ma-threaten. Kauto. 10 Shing Evils. Ay medyo kawili-wili. Parang may nag-alok ng bounty para patayin siya. Wala siyang masyadong kaaway. Ang tanging nasaktan niya sa Chaos Immortal Realm ay ang pamilya Ziman at Wu Zun. Ang pamilya Ziman ay tinakot ni Dongfang Haotian, kaya hindi naman ganoon kalala. Masasabing kapangyarihan lang iyon ni Wu Zun. Tanging ang kapangyarihan ni Wu Zun ang may ganitong impluensya. Ang bagay na ito ay hinulaan ng matandang si Dongfang Haotian. Pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tumingin sa babaeng humaharang sa kanya at sinabing, hindi ko alam kung sino ang nag-alok ng bounty para sa buhay ko. Magkano ang halaga nito? Kabanata 2085, Pagdurog sa sobrang lakas. Isang kaakit-akit na boses ang nagmula sa bibig ng babae na may bakas ng panunukso, kapatid, hindi mo na kailangang malaman ito. Mamamatay ka pa rin, walang saysay na malaman ito. Ngunit masasabi sa iyo ni ate na ang iyong buhay ay nagkakahalaga ng 30,000 mataas na grado na walang kamatayang mga bato. Ito ay talagang mahalaga. Kaya ko.
Sasabihin din sa iyo na maraming tao ang nagnanais ng iyong buhay, hindi lamang mula sa amin, kundi pati na rin sa buong Chaos Immortal City at maging sa Chaos Immortal Realm. Kinailangan namin ng maraming pagsisikap upang malaman na pumasok ka sa loob ng lungsod, ngunit halos 10 taon na kaming naghihintay sa iyo. Haha, ito ay talagang napakahalaga. 30,000 high-grade Immortal Stones ay medyo masyadong maliit. Kung gusto mong kumita ng immortal na bato, maaaring kailanganin mong magbayad ng iyong buhay. Gusto mo pa bang kumita? Nakangiting sabi ni Yang Yiu sa babae. Hahaha, little brother, I'm afraid you don't know that we grassheads walking on the edge of a knife and lick blood. Ito ang kabuhayan natin. Well, I heard na pinatay ng kapatid ko si Zimenching at iba pang immortal na hari sa nakaraan. Ngunit ang gusto kong sabihin sa iyo ay ang ikalawang henerasyong immortal na mga hari tulad ni Zimenching ay palaging sinasabi sa atin, ang 10 masasamang tao, na sinuman sa kanila ay maaaring pumatay sa kanya. Ang mga ulo ng damo ay palaging naglalakad sa gilid ng isang kutsilyo, na ang isang paa ay nasa pintuan ng impyerno. Kung wala lang silang tricks, matagal na silang napunta sa underworld. Kaya, nakababatang kapatid, huwag mo kaming kunin, ang 10 masasamang tao. Kung trituhin mo ang mga tao tulad ni Zimenching, mayroon ka bang huling mga salita? Kung hindi, pahiram sa amin ang iyong ulo, siya nga pala, tandaan mo na ang iyong kapatid na babae ay ang skin ng Immortal Lord, at ang iba ay iyong mga kapatid. Pagpugot ng ulo, pag-quarter, lingchi, pagbibigti, pagpapakulo, pagkakastrat, pagputol ng mga paa, paglilibing ng buhay, paghuhugas, kami ang 10 masasamang tao, at papaalisin ka namin. Ito ang pagpapalang na linang mo sa iyong nakaraang buhay. Ang babaeng nakasuot ng itim na nagsasabing siya ang skin ng Lord ay nagpakilala sa kanyang mga kasabwat na parang kinakausap niya ang kanyang sarili, ngunit ang huling pangungusap ay medyo galit sa pandinig ni Yang Yiu. Maririnig din sa kanyang mga salita na siya o sila ay lubos na kumpiyansa. Bagamat si Zimenching ay nasa maagang yugto ng Immortal King, sinabi niya na siya ay isang pangalawang henerasyong ninuno, na hindi mabata. Mababa ang tingin ng isang immortal na Panginoon sa immortal na hari. Kung wala talaga siyang paraan, may butas siya sa utak. Naramdaman ni Yang Yiu na ang babaeng nagsasabing siya ang skin ng Immortal Lord ay hindi butas sa kanyang utak, ngunit mayroon siyang paraan. Itinago niya sa kanyang puso ang paghamak dito. Bagamat bumuti ang kanyang lakas, hindi niya ito dapat basta-basta kapag kaharap ang kalaban. Dahil ang kabilang partido ay naglakas loob na magpakita ng tahasan at inaangkin na siya ang 10 Evils of Grasshead, tiyak na mayroon siyang kakaiba. Kakaiba ang naramdaman ni Yang Yiu matapos marinig ang kanyang ipinahayag na pangalan. Pagbalat, pagpugot ng ulo, quartering, lingchi, pagbibigti, pagpapakulo, pagkakastrat, pagputol ng paa, paglilibing ng buhay, paglalaba, hindi hihigit, walang kulang, ang 10 pagpapahirap lang. Ng dinastiyang Qing. Iniisip ni Yang Yiu kung nakapunta na ba ang 10 tao na ito sa Earth noong Qing Dynasty. Lahat sila ay tinawag na 10 tortures, hindi nakakagulat na tinawag silang 10 evils. Ang mga maaaring maging grasshead ay hindi dapat maging mabuting tao. Tinitigan ni Yang Yiu ang babaeng nakasuot ng itim na nagsasabing siya ang skin ng Immortal King nang walang sinasabi. Alam niyang kikilos ang kabilang partido. Ngunit hindi rin siya idle. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang Dragon Slaying Sword ay lumabas sa kanyang katawan at lumutang sa kanyang harapan. Haha, mukhang handa ka ng lumaban hanggang kamatayan, kapatid. Bakit kailangan mong gawin ito? Hayaan mo na lang na alisin natin ang iyong ulo. Hindi ba't makakapagligtas ito ng kaunting gulo, di ba? Bilang ang nagsalita ang skin pilang Immortal Lord, isang kalahating talampakang maikling kutsilyo ang lumitaw sa kanyang kamay, at pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinitigan si Yang Yiu. Nagdilim din ang mukha ni Yang Yiu. Tinitigan niya ang thin skin Immortal Lord at sinabi ang bawat salita, huwag mong sabihing nambubuli ako. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Umalis ka na rito. Ipinapangako kung hindi kita hahabulin. Napakaseryoso ni Yang Yiu nang sabihin niya ito. Ngunit sa mata ng kabilang partido, ito ay isang bluff lamang. Ano ang silbi ng pakikipag-usap sa batang ito, tadterin mo na lang siya. Sa sandaling ito, isang malaking lalaki sa kaliwa ang nagsalita sa mahinang boses at direktang sumugod kay Yang Yiu. Ang balat. Tumingin sa kanya si pilang Immortal Lord at nagbuntong hininga sa kanyang puso. Nagmamadali pa ang pangatlong kapatid. Maaari bang patayin ng Yang Yiu na ito ang Immortal King na si Zimenching, lalo na ng napakadali? Ang dahilan kung bakit siya nagsabi ng napakaraming kalokohan ay walang iba kundi para guluhin ang puso ni Yang Yiu ng tao. Ngunit ngayong sumugod na ang ikatlong kapatid, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Agad niyang sinabi sa iba, sabay-sabay tayo at gumawa ng mabilisang desisyon. Kaagad, inatake ng mga tao si Yang Yiu mula sa lahat ng direksyon.
10 tao ay 12-dosenang metro ang layo mula kay Yang Yiyo, at bawat isa sa kanila ay may dalang magic weapon sa kanyang kamay. Mga maiikling espada, mahabang espada, teleskopikong sandata, malalaking urn, at iba pa. Bawat isa sa 10 tao ay may iba't ibang magic weapon sa kanyang kamay. Tila gumagamit si Yang Yiyo ng marahas na criminal magic weapons para batiin siya. Sa malamig na ungol, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Dong. Hindi niya direktang ginamit ang Dragon Slaying Sword, ngunit na-activate ang Donghuang Bell. Matapos tumunog ang isang kampana, ang Donghuang Bell ay lumutang sa kanyang katawan, at ang mga gintong rune ay nagsimulang dumaloy. Gustong subukan ni Yang Yiyo kung anong antas ang maaabot ng kanyang defense energy ngayon. Siyempre, ito ay ang depensa ng Donghuang Bell na sinamahan ng magic power, na siya ring pinakapangunahing depensa. Pagkatapos ng kanyang paglilinang sa immortal na Panginoon, ang paglaki ng kanyang lakas ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng halos lumakas na kapangyarihan, at sa pagkakataong ito ay gusto lang niyang subukan ang kanyang lakas. Naisip ni Yang Yiyan na ang depensa ng Donghuang Bell na sinamahan ng magic power ay mabuti na rin ngayon. Maaari na niyang ipatawag ang Donghuang Bell at i-activate ito gamit ang magic power. Ang kombinasyon ng dalawa ay maaaring makabuo ng isang kemikal na epektong tulad ng reaksyon. Siyempre, hindi niya naisip ang tungkol sa kombinasyon ng Donghuang Bell at magic power. Gayunpaman, mula nang pumasok siya sa kaharian ng immortal na hari, nagkaroon siya ng bagong konsepto sa paggamit ng iba't ibang kapangyarihan sa paglilinang, na parabang siya ay naliwanagan. Tila marami sa mga palaisipan noon ang may malinaw na direksyon sa oras na ito. Sa sandaling ito, lumitaw ang Donghuang Bell sa labas ng kanyang katawan. Matapos may sama ang walang katapusang mana sa Donghuang Bell, ang Donghuang Bell ay halos nagbago mula sa isang phantom state patungo sa isang malaking estado. Walang alinlangan na ang lakas ng pagtatanggol ay napabuti ng maraming antas. Gustong subukan ni Yang Yiyo, gaano kalaki ang kapangyarihan ng mga immortal na ito sa huling yugto ng immortal na monarch o kahit na ang mahusay na antas ng pagiging perpekto sa pagtatanggol ng kanyang Donghuang Bell. Sa isang kisap mata, ang pag-atake ng 10 masasamang tao ay nahulog kay Yang Yiyo sa iba't ibang paraan. Gayunpaman, hindi nanlaban si Yang Yiyo, ngunit ginamit lang niya ang lahat ng kanyang lakas para pa-underin ang Donghuang Bell para i-activate ang malakas na mana sa Donghuang Bell, na ginawang substance ang Donghuang Bell. Ang 10 masasamang lalaki ay sumalakay, ngunit nakita nila ang isang malaking kampana na tumatakip sa katawan ni Yang Yiyo. Tila handa na siyang dumpensa ngunit hindi umatake. Nagalit ito sa 10 masasamang tao. Napakababa talaga ng batang ito. Nakaramdam ng matinding insulto ang lahat. Kilalang kilala ang 10 masasamang tao sa magulong Fairyland. Maliban sa amo, ang nagbabalat na immortal na monarko, na isang mahusay na kasakdalan ng immortal na monarko, ang iba ay pawang mga huli na walang kamatayang monarch, at bawat isa ay may sariling paraan at mahiwagang kapangyarihan. Ngunit sa kanilang mga mata, si Yang Yiyo ay isang maagang yugto lamang na immortal. Kahit na mas malakas siya kaysa sa mga ordinaryong immortal, ano ang magagawa niya? Makayanan kaya niya ang pag-atake ng 10 sa kanila? Ito ay simpleng mayabang. Patayin mo siya. Nagalit din ang nagbabalat na walang kamatayan. Hindi pa siya nakakita ng ganoong yabang na tao. Sa isang utos, ang mga pag-atake ng lahat ay agad na bumagsak kay Yang Yiyo. Boom boom boom. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na dagandong. Si Yang Yiyo ay inilibing sa malakas na pag-atake ng mana. Ang mga kulay ng iba't ibang kapangyarihan ay pinagsama-sama, makulay at kahanga-hanga. Hindi makita ang figure ni Yang Yiyo. Wala pang 10 paghinga, bumalik sa kalmado ang field. Ngunit ito ay puno ng makapal na alikabok, na gumugulong hanggang 12-dosenang metro ang taas. Malamig na tumitig ang 10 masasamang lalaki, naniniwala sila na sapat na ito para patayin si Yang Yiyo. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang malamig na boses ang nagmula sa alikabok, "Akin na, sa lalong madaling panahon." Ang mga salita ay nahulog, ang mga mukha ng 10 masamang tao ay nagbago ng husto. Parang hindi siya nasaktan. Pakiramdam nila ay may mali, at ang kanilang mga nerbiyos ay tensyonado. Ngunit sa sandaling ito, isang pilak na ilaw ang sumabog. Nagningning ito mula sa makapal na alikabok. Buzz! Isang espada ang tumunog. Ang napakatinding enerhiya ng espada ay sumabog. Dragon Slayer Unsheathed, Fangion Slade, A. Mahinang sigaw ang narinig. Swoosh, swoosh. Ang pilak na liwanag ay kumislap sa pagitan ng 10 masasamang tao, at ang parang ay parang kidlat ng ilang sandali. Puff! Puff, puff. Isang malalim at mapurol na tunog ang nagpatuloy. Ma'am, A. Masakit at mahinang boses ang lumabas sa bibig ng 10 masasamang lalaki sa bukid, at talagang parang walang kumpletong pangungusap. Isa-isa nilang tinakpan ang kanilang leeg, at may mga butas ng dugo sa kanilang katawan.
Sa oras na ito, unti-unting nawala ang alikabok, at hakbang-hakbang na lumabas si Yang Yiyu mula sa alikabok, iwinagayway ang kanyang kamay, at ang Dragon Slayer Sword ay bumalik sa kaluban at nahulog sa kanyang kamay. Flop, flop. Isa-isang bumagsak sa lupa ang 10 masasamang tao, at wala ni isa sa kanila ang nakaligtas, kasama na ang pinakamalakas na amo, ang Skinning Immortal, na nawala ang sigla. Ang espada ay lumabas at durog, at lahat sila ay naputol sa isang iglap. Dinurog niya ang masasamang tao ng Tenshing Sect na parang bulok na puno. Kabanata 2086 ang pumatay ng pamilya Dugo. Tiningnan ni Yang Yian ang 10 masasamang lalaki na nakahandusay sa lupa, at winagayway ang kanyang kamay. 10 asul na Lotus Fairy Fires ang bumagsak sa 10 sa kanila at nagsimulang mag-alab. Why bother? I gave you a chance. Habang kinakausap ang sarili, kinolekta niyang ang storage ring ng 10 masasamang tao. Hindi niya naisip na buuin ang kanyang espada ngayon, ngunit nais niyang lumaban ng may dalisay na lakas. Gayunpaman, pagkatapos maglunsad ng pag-atake, nagkaroon ng mga bitik ang depensa ng Donghuang Bell. Kaya alam ni Yang Yian na ito ay isang personal na paraan at lakas na talagang mas mahusay kaysa sa immortal na Monarcho ng parehong antas. Sa kasong ito, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Pinaandar niya ang Dragon Slaying Sword. Sa tulong ng Fengyan Scabbard at pagbuti ng kanyang lakas, ang espada ay nawala, at ang epekto ay mabuti at malakas na lampas sa kanyang inaasahan. Ito ay halos parang isang bulalakaw ng kidlat sa kalangitan, na kumikislap sa pagitan ng 10 masasamang tao, at hindi bababa sa 3 butas ng dugo ang nabutas sa bawat isa sa kanila, at ang huling suntok ay isang putol sa lalamunan. Doon, walang pagkakataon na lumaban silang 10. Sa tulong ng Fengyan Scabbard, ang Dragon Slaying Sword ay matalas at mabilis na parang daloy ng liwanag, at imposibleng mahuli ito. Kasama ng kontrol ng espada ni Yang Yian, isa lang itong espada ng masamang espiritu. Ito ay walang talo at hindi mapigilan. Patayin ang 10 masasamang tao sa ilang segundo. Walang awas si Yang Yian sa 10 taong ito, dahil sila ay puno ng damo at 10 masasamang tao, at ang pagpatay sa kanila ay para maalis ang pinsala sa mga tao. Sa oras na ito, kalmado ang puso ni Yang Yian at tumingin siya sa paligid. Hindi. May lumitaw sa paligid, ngunit alam niyang marami pa ring tao sa gubat na ito ang palihim na nanunood sa kanya. Siguro ang 10 masasamang tao sa Xing ay ang front station lang. Dahil siya ay isang tao na ginantimpalaan ng 30,000 mataas na grado na immortal na mga bato, marahil ang pagkahumaling ay napakalaki pa rin. Kung hindi, ang 10 masasamang tao sa Xing ay hindi tatalon upang patayin siya upang makakuha ng 30,000 mataas na grado na immortal na mga bato. Pinatay niya ang 10 masasamang tao, ngunit ang nakatagong hininga sa malayo ay umiiral pa rin. Ngumisi si Yang Yian at sinabing, sino pa ang gustong kumita ng aking 30,000 mataas na grado na immortal na bato? Umakyat ka, at magtago sa dilim. Ang Escrimador na nasa kamay niyang ay hindi magiging magalang. Ang mga hindi gamulong sa loob ng 10 hininga ay papatayin. Nagbigay ng babala si Yang Yian sa mga lihim na nanunood. Kung may mga tao pa sa paligid sa 10 paghinga, huwag sisihin sa kanyang pagiging masungit. Dahil gusto mong kumita ng higit sa 30,000 high-grade na immortal na mga bato, dapat kang magkaroon ng kamalayan at maging handa na patayin. Hindi siya pumapatay, ngunit hindi siya natatakot sa mga taong ito. Hindi siya malambot na persimmon. Pagkasabi noon ay tumayo siya roon at tahimik na nagbilang sa kanyang puso. Naghihintay din siya na may dumating, at naghihintay na umatras ang mga taong ito. Kung kaya mong patayin ang 10 masasamang tao, maaari mo silang patayin. Ang babala ni Yang Yiu ay sabihin sa lahat ng nag-e-espy sa kanya, ma-provoke. Kung i-provoke mo siya, hindi siya magiging magalang. 1, 2, 3. Siyam. 10. Tahimik na nagbilang si Yang Yiu ng 10 numero sa kanyang puso, at nginisyan. Mukhang may mga tao talaga na hindi natatakot sa kamatayan. Well, sa iyo magsisimula ang Chaos Immortal City. Ungol ni Yang Yiu sa malayo. Ang pagkakaroon ng mga taong ito ay talagang natuklasan sa tulong ng Diyos at Demon Bird. Sa sandaling ito, sinabi ng Diyos at Demon na ibon, anak, pag-isipan mong mabuti. Mayroong daan-daang mga aura, kung saan ang mga aura ng Footstep Immortal Kings ay ang karamihan, na sinusundan ng mga Immortal Lords. Kapag nagalit, maaari silang lahat ay sumugod. Alam mo ba kung ilan ang mga Immortal na hari? Direktang tinanong ni Yang Yiu ang Diyos at Demon Bird. 3 Immortal Kings, isa sa kanila ay nasa huling yugto, at ang dalawa pa ay nasa gitnang yugto. Mukhang hindi sila isang grupo ng mga tao. Ang Diyos at demonyong ibon ay sumagot kay Yang Yiu. Okay, kung ganoon ay huwag kang mag-alala. Hanggat wala ang Immortal Emperor, papatayin ko silang lahat. Lahat ng mga bastos na ito ay nag-iisip na gamitin ang aking ulo para ipagpalit ang mga immortal na bato. Haha, ayos lang.
Sa kasong ito, papatayin ko silang lahat at tingnan kung sino ang maglalakas loob na atakihin ako. Kinagat ni Yang Yiu ang kanyang mga ngipin at natapos magsalita. Sa susunod na sandali, direktang gumalaw ang kanyang figure, hindi nagmamadaling lumabas, ngunit lumundag sa langit. Ang Dragon Slaying Sword ay wala na sa kanyang kaluban. Buzz! Ang Dragon Slaying Sword ay tumunog at bumangon. Biglang gumalaw ang hangin at ulap. May umuungol na hangin at mga ulap ng Ceres na nagtipon. Ang Dragon Slaying Sword ay kumikinang ng maliwanag, at ang mahiwagang kapangyarihan at kaluluwa ni Yang Yiu ay patuloy na inilipat dito. Ang Fengyan Sword Sheath ay naging hangin at ulap, at nagtipon upang bumuo ng isang napakagandang espada. Pagkatapos makaipon, umungal si Yang Yiu, "Cut!" Ang salita ay umalingaw sa kalangitan. Swoosh! Ang espada ay lumipad pababa, ngunit sa sandaling ito ay naging daan-daang sword shi. Sa ilalim ng makapangyarihang sword shi, ang kagubatan sa ibaba ay kumaluskos at nabasag. Ngunit sa sandaling ito, nawasak ito ng sword shi na hindi alam ang halaga. Naramdaman ng walang kamatayang nakatago sa kagubatan ang napakatalim na espadang shi, ngunit masama ang pakiramdam nito, ngunit sa oras na ito ay walang paraan upang makatakas. Dahil ang kontrol ng espada ni Yang Yian ay umabot na sa saklaw na 1,000 metro sa oras na ito, sa ilalim ng takip ng kamalayan ng Yuan Shen, ang kontrol ng espada sa loob ng saklaw na 1,000 metro ay parang gusto niya. Darating ang espada kapag gumalaw ang puso. Walang takas. Umalangaw ang hiyawan sa kagubatan na ito. Ang mga multo at lobo ay umaangal. Putulin ang tubig, buksan ang lupa. Dalawang sword moves ng sword control method ang sunod-sunod na ginawa, at ang sword formula sa kanyang kamay ay sumayaw. Si Yang Yian ay sinuspinde sa himpapawid, pinatay ang kalaban gamit ang espada. Sa ibaba niya, sa loob ng 1,000 metro, kasama siya bilang sentro, ang lakas ng espada ay lumipad pababa ng walang pinipili. Ganap na sakop ng sword energy. Pagkatapos lamang ng 10 paghinga, tumigil si Yang Yian sa pagpapalipad ng espada, at ang mga anino ng espada sa kalangitan ay nagsanib sa isa, nanimbalik sa Dragon Slaying Sword, at lumutang sa harap niya. Ngunit ang 1,000 metrong kagubatan sa ibaba ay naging abo pa rin. Walang damo o punong buo. Ito ay nawasak lahat ng lakas ng espada. At may 135 na dagwang bangkay ang natira. Pinatay niya ang lahat ng Hanyuan Daos na immortal at immortal na mga hari na nagtatago sa kagubatan sa isang hininga. Pero, sa oras na ito, ang mga mata ni Yang Yian ay nakatitig pa rin sa harapan. Buhay pa ang 3 immortal na hari. Tulad ng sinabi ng Magic Bird, isang late immortal na hari at 2 mid-immortal na hari. Noong nakaraan, akala ni Yang Yiu na ang ganoong antas ng paglilinang ay malakas. Pero ngayon, wala na siyang takot. Sa ilalim ng lumilipad na espada, hindi niya inaasahan na papatayin niya ang 3 immortal na hari ng sabay-sabay. Ang layunin ay patayin ang mga Hanyuan at walang kamatayang monarch at i-clear muna ang mga hadlang. Pagkatapos ng lahat, ang walang kamatayang hari ay isang walang kamatayang hari, isang pag-iral sa kabila ng walang kamatayang monarko. Sa antas na ito, napakalaki pa rin ng gap sa realm. Hinarang ng 3 immortal na hari ang kanyang flying sword attack na inaasahan. Sa orihinal, ang lumilipad na espada na naging milyon-milyong mga espada ay isang malakihang pag-atake, at ang kapangyarihan ay hihina. Normal lang na mahahadlangan ito ng 3 immortal na hari. Ngunit ang susunod na labanan ay hindi tiyak. Mas maliit ang target, at mayroon siyang sapat na lakas upang labanan ang mga ito. Upang sabihin ang katotohanan, nararamdaman ni Yang Yiu na ang pagpatay sa mga immortal sa ibaba ng immortal na monarko ay pananakot. Ang 3 immortal na haring ito ang tunay na lakas. Isang yumaong immortal na hari ang nakatayo sa isang tabi, at 2 mid-immortal na hari ang nakatayong magkasama, na parang 2 grupo ng mga tao. Pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at iniskan ang aura ng 3 tao. Ang walang kamatayang hari sa huling yugto ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging pamilyar. Sa pag-iisip, tila ang cultivation aura sa kanya ay halos kapareho ng sa pamilya Zeman. Galing ka ba sa pamilya Zeman? Tinitigan ni Yang Yian ang immortal na hari sa huling yugto at nagtanong. Hindi siya sinagot ng kabilang partido, ngunit ang buong katawan niya ay naninigas. Tungkol naman sa 2 immortal na hari sa gitnang yugto, ang kanilang mga mukha ay map-atlas sa sandaling ito. Bago makapagsalita si Yang Yian, ang isa sa kanila ay nakipagkayem sa kanyang kamao at sinabing, "Kaibigang Yang, kaming magkakapatid ay mula sa pamilyang dugo. Dumadaan lang kami dito. Wala kaming intensyon na saktan ka." Siya gustong makipagkasundo, at pagkatapos sabihin iyon, mabilis niyang itinuro ang immortal na hari sa huling yugto at sinabing, siya ay mula sa pamilyang Zeman. Kabilang sa iba pang mga tao na lumitaw dito ngayon, 12-dosenang sa kanila ay mula sa pamilya Zeman. Ang iba ay mga taong gustong pumatay sa iyo at makakuha ng pabuya.
Lahat sila ay mga cultivator mula sa Chaos Immortal City. Walang kinalaman ang dugo ngayon sa ating pamilya. Hahaha. Sa oras na ito, ang immortal na hari sa huling yugto ng pamilya Zeman ay nakinig sa mga salita ng pamilya Dugo, ngunit tumawa ng malakas, at pagkatapos ay galit na sinabi, "Walang hiya, sino sa buong Chaos Immortal City ang hindi nakakaalam na ang iyong pamilya Dugo ay ang numero unong organisasyong mamamatay sa Chaos Immortal Realm? Naglakas loob ka bang sabihin na walang mga killer ng mga dugo na ito mula sa iyong mga tao ngayon?" Matapos marinig ito, naging berde at pula ang dalawang tao mula sa pamilya Dugo. Naunawaan na ngayon ni Yang Yian na wala sa kanila ang mabubuting tao. Bukod dito, ang mga tao sa pamilyang Dugo ang talagang numero unong mamamatay na organisasyon sa Chaos Immortal Realm. Kaya sa usapin ngayon, walang inosente. Hehe. Ngumisi si Yang Yian, kayong lahat ay karapat-dapat na mamatay. Kung gusto mo akong patayin, dapat handa kang patayin. Sa nakikitang makapangyarihan ako, gusto mong alisin ito. Siyempre, gusto mong pumatay ng tanga. Pagkatapos sabihin iyon, biglang umungal si Yang Yian, putulin ang tubig, buksan ang lupa. Ang Dragon Slaying Sword ay umungal, at ito ay direktang bumagsak. Sa pagkakataong ito ay dalawang espada. Itinuro sa kanya ni He Lian ang apat na pamamaraan ng espada ng paraan ng pagkontrol sa espada. Gumamit si Yang Yian ng dalawang espada, ngunit naniniwala rin siya na sapat na iyon para maiinom ang dalawang middle stage na immortal na hari. Ngunit pagkatapos ay muli siyang gumalaw sa kanyang puso, ngunit ito ay ang karayom ng buntot ng pukyutan na tahimik na ginanap. Ang dalawang espadang ito ay nakatutok sa dalawang immortal sa gitnang yugto ng immortal na hari, na siyang mga pumatay sa pamilyang Dugo. Alam niya na maaaring hindi niya mapatay ang mga ito, kaya ang karayom ng Betrayal ay isang backup. Tungkol naman sa huling yugto ng pamilya Zeman, pagkatapos niyang bunot ng kanyang espada, siya ay naging isang daloy ng liwanag at nakatakas. Humph, pwede bang tumakas? Ngumisi si Yang Yian sa kanyang puso. Una, harapin ang dalawang mid-stage na Immortal Kings, at pagkatapos ay patayin ang late-stage na Immortal King. Walang makakatakas ngayon. Netherworld Vine 3. Boom! Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, inihagis ni Yang Yian ang Netherworld Vine 3, at hindi mabilang na mga baging ang kumalat upang palibutan ang late-stage na Immortal King ng pamilya Zeman. Kabanata 2087, Isang regalo sa pamilya Zeman. Boom boom! Dalawang kidlat na espada ang lumipad mula sa lumilipad na espada, at hamampos sa dalawang gitnang yugto na walang kamatayang hari ng pamilya Dugo ng sunod-sunod. Ang dalawang immortal na hari ng pamilya Dugo ang nakaranas ng kapangyarihan ng kontrol ng espada ni Yang Yian. Ang nakaraang malakihang pag-atake ng espada ay mas mahina kaysa sa isang ito, at kailangan nilang gamitin ang lahat ng kanilang lakas upang ipagtanggol ito. Sa sandaling ito, kitang-kita na ang kapangyarihan ng dalawang espada na nakatutok sa kanilang dalawa ay talagang nagparamdam sa kanila ng takot. Ang espada ni Yang Yian ay malinaw na hindi isang ordinaryong immortal na espada, at ito ay isang mataas na antas na paraan ng pagkontrol ng espada. Sa katunayan, wala silang kumpiyansa na labanan ito. Sa pagkakataong ito ay isang pagkakamali. Totoong may naglabas ng mensahe mula sa pangkat ng Wuzun para mag-alok ng pabuya para sa ulo ni Yang Yian. Ang kanilang pamilya Dugo ay talagang isang mamamatay na organisasyon, ngunit hindi sila. Ang mga pumatay sa pamilya Dugo ay talagang ganoon kadali. Matapos marinig ang tungkol sa gantimpala, ang mga miyembro ng kanilang kaalamang pamilya ay nagboluntaryong gampanan ang gawaing ito at dumating kasama ang 20 mamamatay na may paglilinang ng mga walang kamatayang hari. Nang marinig na pumasok si Yang Yian sa loob ng lungsod 10 taon na ang nakalilipas, naghintay sila dito para sa isang ambush. Pero hindi ko inaasahan ang resultang ito. Sa Chaos Immortal City, alam ng lahat na si Yang Yian ay protektado ni Dongfang Haotian, kaya natural na hindi sila nang ahas na kumilos. Ngunit ang kagubatan sa labas ng panloob na lungsod ay nagkataong isang air zone. Ito ay ang pinakaangkop na lugar para patayin si Yang Yian. Hindi ko akalain na napakaraming tao ang lalabas ngayon. Ako. Hindi inaasahan na ang cultivation ni Yang Yian ay nakapasok sa kaharian ng Immortal King, at mayroon siyang napakalakas na diskarte sa pagkontrol ng espada. Ito ay ganap na hindi naaayon sa impormasyong natutunan ko. Ngunit ngayon ang lahat ay huli na. Itinuon ni Yang Yian ang kanyang mga mata sa kanila. Walang daya, at kung ayaw niyang patunayan ang kanyang pagtutol, makakagat lang siya ng bala. Immortal King Seal Armor. Dugus Sword daw, Heaven and Earth Sword. Pinili ng isa sa dalawa na ipagtanggol, lumitaw ang selyo ng una na may makikinang na golden armor ron na umaagos, at ang huli ay may hawak na espada sa kanyang kamay, lumilipad patungo kay Yang Yian, umuungal at direktang sinalubong siya. Puff! Ngunit pagkatapos ng suntok, lahat sila ay nagsuka ng dugo at umatras ng 12-12 metro. Ho! Sa kabutihang palad, sa wakas ay lumaban sila.
Ang dalawang Immortal Kings ng pamilya Dugo ay malubhang nasugatan sa sandaling ito. Ngunit nilabanan niya ang pag-atake ng espada ni Yang Yian. Hindi talaga moari ng dalawa. Siya ay isang maliit na haring immortal sa maagang yugto. Kahit na ang espada sa kanyang kamay ay isang top grade o kahit isang top grade na immortal sword, ang kapangyarihan ay hindi masyadong nakakatakot, tama. Dalawa silang master sa gitnang yugto ng Immortal King, at ganap silang inabuso ng batang ito. Ngunit ang hindi nila alam ay ang Dragon Slaying Sword niyang ay mas mataas kaysa sa inaakala nila, at ngayon ay mayroon na itong Fengyan Sword Scabbard, na mas malakas pa. Si Fengyan Sword Scabbard ay isang swordsman ng Sword Dao Saint sa Divine Realm. Ang kanyang pangunawa sa espada ay higit pa sa antas ng Immortal Realm, at mas malakas pa siya kaysa sa hangin at mga ulap. Ang Dragon Slaying Sword ay isang banal na tulong lamang. Ang master ng dalawang espadang ito, si Yang Yian, ay medyo mahina pa, kung hindi ay sapat na ito para patayin sila. Talagang natakot ang dalawa sa nakakakilabot na aura ng espada. Sa sandaling ito, nakita nila na ang Immortal Emperor ng pamilya Ziman ay nakulong ng isang kulay abong puno ng retan, at mabilis na bumaba mula sa langit si Yang Yian. Kung hindi sila aalis ngayon, kailan sila aalis? Walang pagdadalawang isip na tumakbo ang dalawa. Ngunit ang hindi nila nakita ay ngumiti si Yang Yiu sa sandaling iyon. Ngunit sa sandaling ang dalawang immortal na hari ay tumalikod at tumakas, sila ay tiyak na mamamatay. Kung hindi sila tumalikod at tumakas, baka mabuhay pa sila ng kaunti, pero hanggang doon lang. Dahil sa sandaling ito, itinulak ni Yang Yiu ang Betrayal Needle sa loob ng 10 metro mula sa dalawang tao. Ang tahimik na pag-atake ay ang karayom na humahabol sa buhay na kukuha ng kanilang buhay. Pagkatapos lumingon, natural na maagaw ang atensyon nila. Kaya nang makita ni Yang Yiu ang dalawang tao na lumingon, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nang itutulak na sana niya ang Betrayal Needle, nagbago ang kamay ni Yang Yiu sa isang kakaibang pagkakataon, at ito ay naging sword formula ng paraan ng pagkontrol sa espada. Nagtataka ako kung ano ang epekto ng paggamit ng paraan ng pagkontrol sa espada upang himukin ang karayom ng Betrayal. Gustong subukan ni Yang Yiu. Sa isang pag-iisip, ang karayom ng Betrayal ay kumislap at nawala sa likod ng isa sa mga ulo ng mga tao. Sa pagkakataong ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiu. Normally, kapag na-activate niya ang Betrayal Sting, makikita niya ang trajectory nito. Ngunit ngayon lang, binago niya ang kanyang pag-iisip at ginamit ang paraan ng pagkontrol sa espada upang himukin ang tusok ng Betrayal. Hindi niya nakita ang trajectory ng Betrayal Sting. Ipinapakita nito na tama ang ideyang ito. Nagpapakita rin na ang bilis ay lubos na napabuti. Umabot na sa puntong mararamdaman lang niya ang may-ari pero hindi niya ito nakikita. Ito ay lubhang nakakatakot. Kung hindi niya ito nakikita, mas lalong hindi makikita ng iba. Kaya't matapos mawala ang tusok ng buntot ng pukyutan sa isa sa mga walang kamatayang hari, lumilipad pa rin ang walang kamatayang hari. Ngunit alam ni Yang Yiu na siya ay tapos na, dahil ang bilis ng tusok ng buntot ng pukyutan ay napakabilis. Sa katunayan, siya ay tinamaan. Tiyak na, sa susunod na segundo, ang walang kamatayang hari ay biglang nanginig at nahulog sa paglipad. Isa pang sigaw, nahulog ang pangalawang haring walang kamatayan. Ang sword control method sa kanyang kamay ay nag-activate ng Betrayal Needle, at ang dalawang Immortal Kings, na walang fighting spirit at ang mga puso ng Dao ay nasa kaguluhan, ay tinusok ng mga karayom ng Betrayal. Namatay sila. May maliit na sugat sa pagitan ng kanilang mga kilay, na hindi makikita ng walang maingat na pagmamasid. Nasiyahan si Yang Yiu. Hindi niya inaasahan na ang Betrayal Needle ay magagamit din sa paraan ng sword control, at mas maganda ang epekto nito. Binawi ang karayom ng Betrayal, at sabay na hinanap ang imbakan ng dalawang tao. Hindi pinansin ni Yang Yiu ang dalawang Dugo Family Immortal Kings. Pamilya Dugo, naalala ito ni Yang Yiu. Pagkatapos ay tumingin siya sa yumaong pamilya Ziman na Immortal King na nakulong ng Netherworld Vine Tree ilang dosenang metro ang layo. Boom! Sa oras na ito, ang Netherworld Vine Tree ay sumabog at nagkapira-piraso, na bumalik sa orihinal nitong Netherworld Bone Instrument. Alam ni Yang Yian na hindi mabitag ng Netherworld Vine Tree ang late stage na Immortal King ng matagal, ngunit ang layunin niya ay antalahin ang oras. Inaasahan na ang Netherworld Vine Tree ay ikakalat ng kalaban sa sandaling ito. Nakakalungkot na kailangan niyang ipatawag muli ang mga nilalang sa Netherworld, at ang bawat pagtawag ay lubhang nakakapagod. Natural na hindi tinuring ni Yang Yian ang late stage na Immortal King ng pamilyang Ziman na pareho sa dalawang mid-stage na Immortal Kings ng pamilyang Dugo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mid-stage at late stage ay parang isang maliit na kaharian lamang. Ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay isang mundo ng pagkakaiba. Hindi madaling mahuli ang maliit na oras na ito. Ang orihinal na plano ay harapin muna ang dalawang mid-stage na Immortal Kings ng pamilya Dugo, at sa katunayan ay hindi ito tumagal ng maraming oras, wala pang kalahating minuto.
Sa kalahating minutong ito, sinira ng Immortal King ng pamilyang Zeman ang kanyang Netherworld Vine Tree, na nagpatunay din na ang Netherworld Vine Tree ay masyadong nag-aatubili na lumaban sa late stage na Immortal King, ngunit sapat na iyon. Sa isang kisap mata, ang Immortal King ng pamilya Zeman ay naging torrent at tumakas ng walang anumang pagkaantala. Pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at tumingin. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, ang Dragon Slaying Sword ay kumislap ng kulay pilak na liwanag. Tumayo siya sa Dragon Slaying Sword at hinabol ito gamit ang espada. Sa katunayan, ang pag-atake ay nasa loob ng saklaw, ngunit hindi umatake si Yang Yian, ngunit hinabol ito. Matapos lumipad ang espada, ang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa walang kamatayang hari, at ang distansya ay napanatili sa 50 o 60 metro. Gayunpaman, lumitaw ang isang madilaw-dilaw na kayumangging prutas sa kamay ni Yang. It was really a thunder fruit, or a watermelon thunder. Mas gusto niya ang pangalan ng Watermelon Thunder. Na may makulat ng ngiti sa kanyang mukha, dahan-dahan niyang hinabol ang yumaong Immortal King Master ng pamilya Zeman. Nagpasya siyang nabigyan siya at ang pamilya Zeman ng regalo. Ang Reg Along ito ay ang pakwan na kulog sa kanyang kamay. Gusto niya talagang malaman kung ano ang pakiramdam na ihagi sa kamay niya ang pakwan na kulog na ito para pasabugan ang isang yumaong Master ng Immortal King. Iniisip ko kung maaari itong pumutok sa kamatayan. O hanggang saan ito maaaring ihip. Si Yang Yian ay puno ng mga inaasahan para dito. Akala niya napakasimple lang. Dahil ang taong ito ay mula sa pamilya Zeman, tiyak na tatakas siya sa pamilya Zeman. Pagkatapos ay susundan niya ito, at pagdating niya sa tarangkahan ng pamilya ni Zeman, ihahagis niya sa kanyang kamay ang bambang pakwan. Kahit na hindi niya mapatay ang late-stage Immortal King expert na ito, tiyak na masasabog niya ang gate ng pamilya ni Zeman, di ba? Matagal na niyang pinukaw si Zeman, at bagamat mayroong isang Immortal Emperor, si Yang Yian ay naglakas loob pa rin na guluhin siya sa sandaling ito. Bukod dito, naniniwala siya na kung gusto niyang tumakas, ang matanda sa maagang yugto ng Immortal Emperor ng pamilya ni Zeman ay maaaring hindi na siya maabyutan. Kahit na maabyutan niya ito, maaaring hindi siya maglakas loob na gawin ito, dahil siya, si Yang Yian, ay protektado na ngayon ni Ji Dongfang Haotian. Kung ang Immortal Emperor ng pamilya ni Zeman ay maglakas loob na gawin ito, naniniwala si Yang Yian na tiyak na hindi tatayo si Dongfang Haotian, dahil ito ay isang bagay ng mukha. Kung ikukumpara kay Ji Dongfang Haotian, ang Immortal Emperor ng pamilya ni Zeman, ang Immortal Emperor ng pamilya ni Zeman ay wala. Kaya ang paglalakbay na ito ay upang ipakita sa pamilya Zeman ang ilang mga patak ng mata, at upang hadlangan ang mga kontrabida sa Chaos Immortal City na gustong ipagpalit ang kanyang ulo sa Immortal Stone. Ang isang bomba ng pakwan, ang Reg Along ito, ay sapat na. Hanggat sinisira niya ang tarangkahan ng pamilya Zeman ngayon, naniniwala siya na mula ngayon, kakaunti na ang mga tao sa magulong lungsod ng engkanto na ito ang makakaabala sa kanya. Saan mang lugar, ang gate ay kumakatawan sa mukha, at ngayon ay sasampalin niya ang pamilya Zeman sa mukha. Kabanata 2088, ang 500 meter radius ay naging mga guho. Ang Immortal King ng pamilya Zeman ay sobrang nanlumo. Sa pagkakataong ito ay lumabas siya sa utos ng ulo ng pamilya na harapin si Yang Yiu, ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Ang taong ito ay tinatawag na Zeman Yu, isa sa mga elder ng Zijia clan. Siya ay nag-iisa sa loob ng maraming taon at alam kung paano maiwasan ang panganib. Sa credo ng buhay ni Zeman Yu, ang mabuhay ng matagal ay ang paraan. Naniniwala siya na ang pakikipaglaban ay hindi para lumaban para mangibabaw, kundi para iligtas ang buhay. Kung hindi mo sila kayang talunin, lumaban hanggang kamatayan. Kung hindi mo sila matalo, tumakas ka agad. Sa pamamagitan lamang ng pag-survive maaari mong talunin muli ang kalaban, at mabubuhay ng matagal maaari mong malampasan ang karamihan sa mga tao. Halimbawa, sa kanyang mga kapantay, walang kahit isang kamay sa buong pamilya ang nabubuhay ng kasing haba niya, tiyak dahil alam niya kung paano iligtas ang kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, siya ay nasa pag-iisa, ngunit ang ulo ng pamilya ay naglakas loob na ipatawag siya ng sapilitin, na labis na ikinalungkot niya, ngunit wala siyang magagawa. Kailangan niyang sundin ang utos ng ulo ng pamilya. Ayon sa intensyon ng Patriarch, hiniling sa kanya na patayin ang isang lalaking nagngangalang Yang Yiu. Matapos maunawaan ang sanhi at epekto, inutusan si Zeman Yu na lumabas sa retreat at patayin si Yang Yiu. Ngunit sa sandaling ito, isinumpa ni Zeman Yu ang Zeman Patriarch nang walang katapusan sa kanyang puso. Si Zeman Tianxing nang iyong tiyuhin, gusto mo akong patayin, ang lakas at kaya ng batang ito ay pinatay ng Immortal King, at sinabi niya na siya ay isang Hanyuan Daoist ang iyong tiyuhin, Zeman Yu sinumpa ang Patriarch na si Zeman Tianxing habang mabilis na lumilipad. Zeman. Kinamumuhian mo si Zeman Tianxing hanggang sa mamatay, alam niya na ang lakas at paraan ni Yang Yiu ay seryosong nagbanta sa kanya.
Bagamat mayroon siyang lakas na makipaglaban kay Yang Yiyo, naramdaman niyang binigyan ni Yang Yiyo si Zeman Yu ng isang napakadelikadong aura, kaya hindi na kailangang lumaban ng desperadong. Hindi siya lalaban ng desperadong, dahil ang pinatay ni Yang Yiyo ay ang iyong anak na si Zeman Tianxing, at ang nawala sa mukha ay ang iyong negosyo bilang patriarch. Ako ay nasa retreat, at hiniling mo sa akin na hawakan ang kulog na ito, na talagang walang kahihiyan. Sa oras na ito, nakita ni Zeman Yu na hinahabol siya ni Yang Yiyan, at wala siyang intensyon na manlaban, kaya diretso siyang lumipad patungo sa pamilya. Hindi siya naniniwala na naglakas loob si Yang Yiyan na habulin ang pamilya Zeman. Kung talagang maglakas loob siyang pumunta, maraming Panginoon ang pamilya ni Zeman, kaya hindi siya natakot. Bukod dito, naisip ni Zeman Yu na kung may panganib, lahat ay magdadala nito ng sama-sama, kaya hindi niya itataya ang kanyang buhay ng mag-isa. Sa madaling sabi, si Zeman Yu ay isang makasarili na tao, at wala siyang pakialam sa konsepto ng pamilya. Mahigpit na sinundan ni Yang Yiyan si Zeman Yu at hinabol siya, at direktang pumasok siya sa West City. Silang dalawa ay isa sa harap at isa sa likod, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa harap ng isang malaking mansyon makalipas ang ilang minuto. Lumilipad sa kalangitan na may espada, nakita ni Yang Yiyan ang mga nakamamanghang gusali, tulad ng isang malaking kastilyo. Ngunit ang immortal sa huling yugto ng Immortal King ay direktang lumipad sa malaking kastilyo. Sa opinyon ni Yang Yiyan, walang ganoong engranding building complex sa buong Chaos Immortal City, at ang kahangahangang estilo ay ang pamilya Zeman. Siya. Binilisan ang kanyang paglukso na may iniisip sa kanyang isipan. Oo nga, sa sumunod na segundo, nakita niya ang isang malaking plaka na may nakasulat na Zeman Mansion. Lumitaw ang isang 30-meter high na gusali na may 4 na gate. At ang immortal na haring hinahabol niya ay dumiretso sa gate. Ngayon lang. Napagpasyahan ni Yang Yiyan, at ang kulog ng pakwan sa kanyang kamay ay na-activate, at bigla niya itong itinapon, na direktang dumaong sa tarangkahan ng pamilya Zeman. Sa totoo lang, hindi alam ni Yang Yiyan kung ano ang kahihinatnan ng pagsabog. Siyempre, pinasabog niya ang isang pakwan na kulog sa Thunderbolt Mountain sa espasyo ng Chenkunpot, ngunit ang Thunderbolt Mountain ang sumabog. Ang lupa ng Thunderbolt Mountain sa espasyo ng Chenkunpot ay mas solid kaysa sa inaakala, at isang malaking hukay na 12-dosenang metro ang natangay. Hindi siya naniniwala na ang gate ng pamilya Zeman ay maaaring mas mahirap kaysa sa lupa ng Thunderbolt Mountain. Kahit na hindi niya mapatay ang late stage na Immortal King na master ng Zeman family sa pagkakataong ito, siguradong walang problema na pasabugan ang gate ng Zeman family. Nasuspine sa himpapawid, wala pang 80 metro ang layo mula sa tarangkahan ng pamilya Zeman, inihagis ni Yang Yiyan ang kulog ng pakwan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang pisikal na lakas at bigla itong nadurog. Napadpad siya sa loob ng gate ng pamilya Zeman sa isang iglap, at halos pumasok sa gate kasama ang Immortal King. Boom! Sumabog ito. Nang pumasok si Zeman Yu sa gate ng pamilya ilang sandali lang ang nakalipas, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, lihim na iniisip na sa wakas ay ligtas na siya. Hindi. Kahit gaano pa kamayabang si Yang Yiyan, hindi siya maglalakas loob na habulin sa pugad ng pamilya Zeman, tama ba? At naniwala si Zeman Yu na nang pumasok siya sa Shicheng, dapat ay natuklasan siya ng mga tao sa pamilya at si Yang Yiyan na humahabol sa kanya. Sila. Dapat ay pinaghandaan sa panahong ito. Parang may nahulog na bato sa lupa. Tulad ng naisip ni Zeman Yu, nang siya ay hinabol ni Yang Yiyan sa Shicheng, ang mga tao ng pamilya Zeman ay natuklasan siya at si Yang Yiyan. Sa silid ng pagpupulong ng pamilya Zeman, ang ulo ng pamilya, si Zeman Tianxing, ay may malungkot na mukha. Mula noong huling labanan, ang kanyang anak na si Zeman Qing ay pinatay ni Yang Yiyan, at ang mukha ng ninuno na si Zeman Changju ay tinapakan ng matandang bagay na Dongfang Haotian, ang kanilang pamilyang Zeman ay naging katatawanan ng Chaos Immortal City. Sinisi ni Zeman Tianxing ang lahat ng ito kay Yang Yiyan, at ang lahat ay dulot ni Yang Yiyan. Bagamat iniligtas ni Dongfang Haotian si Yang Yiyan sa ibabaw, upang hindi siya maglakas loob na atakehin si Yang Yiyan ng hayagan, magagawa niya ito ng palihim. 10 taon na ang nakalilipas, ang puwersa ng Wuzun ay naglabas ng mensahe, na nag-aalok ng gantimpala na 30,000 mataas na grado na walang kamatayang mga bato para sa ulo ni Yang Yiyan. Sa ilang sandali, maraming immortal sa Chaos Immortal City ang handang lumipat, na nagbigay ng pag-asa kay Zeman Tianxing. Natagpuan niya ang nakatatandang Zeman Yu at hiniling kay Zeman Yu na pumunta at patayin si Yang Yiyan. Anyway, nangangisda lang siya sa magulong tubig. Pagdating ng oras, hindi siya makikilala ng pamilyang Zeman, at si Dongfang Haotian ay walang pagpipilian. Ang balitang nakuha niya ay maraming tao ang gustong pumatay kay Yang Yiyan, at lahat sila ay nagbabantay sa labas ng inner city. Bukod dito, ang narinig niyang balita ay ipinadala si Yang Yiyan sa panloob na lungsod ni Dongfang Haotian. Ang panloob na lungsod ay may 10 taong deadline, at ang bata ay dapat na lumabas ngayon.
Tamang-tama, binitawan niya ang kanyang walang kamatayang kamalayan upang suriin, at si Yang Yian ay lumabas nga mula sa panloob na lungsod ngayon, na nagpasigla kay Ziman Tianxing. Mahigit 100 tao ang nakatago sa labas ng panloob na lungsod na naghihintay na patayin si Yang Yian. Sa simula pa lang, nang kumilos ang kilalang masasamang 10 Xing, si Ziman Tianxing ay nasa sabik, at si Yang Yian ay dapat mamatay ngayon. Gayunpaman, ang pag-unlad ng mga sumusunod na kaganapan ay lampas sa imahinasyon ni Ziman Tianxing. Si Yang Yian ay pinatay ng isang solong tao, pumatay ng 10 masasamang tao sa loob ng ilang segundo, dumurog ng higit sa 100 immortal, at sa wakas ay hinabol si Ziman Yu, ang elder ng kanilang pamilyang Ziman Jiu, diretso sa pamilya Ziman Jiu. Ngunit pagkatapos na si Ziman Tianxing ay habulin ni Yang Yian hanggang sa Shicheng, hindi napigilan ni Ziman Tianxing na sampain, Ziman Yu, ang hanggal na ito. Paano niya maakit ang mga tao sa pamilya? Bago umalis, partikular niyang itinuro na kung magbago ang mga bagay, hindi siya dapat magalit sa pamilya, kung hindi, hindi kayang tiisin ng pamilya Ziman ang galit ni Dongfang Haotian. Ngayon ano? Si Ziman Yu, ang idiot na ito, ay direktang umakit kay Yang Yian sa pamilya. Dahil dito, gusto ni Ziman Tianxing na patayin si Ziman Yu, ang elder ng pamilya. Ngunit ngayon ay walang paraan. Nang makita na ang lakas ni Yang Yian ay tumaas ng husto, ang kanyang mga pamamaraan ay kakaiba, at pinatay niya hanggang sa pamilya Ziman, ang puso ni Ziman Tianxing ay medyo nalito. Mabilis niyang ipinatawag ang lahat ng matatanda ng pamilya Ziman at ipinaalam sa kanila ang mga ninuno upang makahanap ng paraan upang labanan ang kaaway. Siyempre, hindi sila natatakot kay Yang Yian, ngunit natatakot sila na si Yang Yian ay direktang sumugod sa pamilya Ziman. Sa oras na iyon, ang matandang si Dongfang Haotian ay tiyak na kikilos, at pagkatapos ay magiging isang malaking problema. Sa isang kisap mata, nakita ni Ziman Tianxing at ng isang grupo ng matatanda si Ziman Yu na nagmamadaling pumasok sa gate. Nang sila ay nag-aalala na si Yang Yian ay sumugod sa pamilya Ziman anuman ang lahat, nakita nilang si Yang Yian ay biglang huminto at naghagis ng isang kamao na bagay kay Ziman Yu sa ere, ngunit hindi nila alam kung ano yun. Sa sandaling ito, gumaan ang loob ni Ziman Tianxing. Hanggat hindi nagmamadali si Yang Yian sa pamilya Ziman, madaling sabihin. Natatakot ako na sumugod siya sa pamilya Ziman. Kapag nagsimula na ang laban, kikilos ang lahat ng matatanda ng pamilya Ziman, at tiyak na gagamit ng dahilan ang matandang si Dongfang Haotian na binubuli ng pamilya Ziman ang mahihina. Gayunpaman, nakahinga si Ziman Tianxing na hindi siya hinabol ni Yang Yian, at nang siya ay lihim na natuwa, isang nakakagulat na tunog ang umalangaw-ngaw sa susunod na sandali. Nagkaroon ng malakas na putok, at yumanig ang lupa. Pagkatapos ay nakita niya sa kanyang walang kamatayang kamalayan na ang tarangkahan ng pamilya Ziman ay nawala sa malakas na ingay, at isang malaking hininga na nagpapalpitate sa kanya ang kumalat. Ang buong kompleks ng gusali ng pamilya Ziman na nakasentro sa gate ay agad na naging mga guho sa loob ng radius na 500 metro, at ang resulta ay kumalat ng 1,000 metro. Kalahati ng pamilya Ziman ay wasak. Si Ziman Yu, isang clan elder sa huling yugto ng Immortal King, ay direktang naglaho sa nakakapang-alog na dagandong at pagsabog na ito, at daan-daang disipulo ng pamilya ang namatay. Anong nangyari? Si Ziman Tianxing at ang isang grupo ng mga clan elder ay natakot at nalito. Ang unang reaksyon ni Ziman Tianxing ay ang pagkilos ni Dongfang Haotian. Pero isipin mo, imposible. Si Dongfang Haotian, ang pangalawang anak, ay hindi nagpakita. Siya, isang may pamagat na Immortal Emperor, ay hindi ba masyadong mang-insulto sa pamilya Ziman? Kung gusto niyang kumilos, matagal na siyang kumilos. Wasakin ang mukha ng gate. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Ziman Tianxing sa kanyang katinoan at nakita si Yang Yiu na lumulutang sa hangin. Bigla niyang naalala na ang batang ito ay naghagis ng kasing laki ng kamao nang habulin niya si Ziman Yu kanina lang. Kabanata 2089 na ikaw ang demonyo. Si Ziman Tianxing at ang kanyang mga matatanda ay natigilan. Nakatayo sa kanluran ng Chaos Immortal City, ang pamilya Ziman, na naipasa sa daan-daang libong taon, ay nawasak sa unang pagkakataon. Ito ay isang direktang sampal sa mukha. Isang napakalakas na sampal sa mukha. Mas masakit ito kaysa pumatay ng tao. Bilang kasalukuyang pinuno ng pamilya Ziman, si Ziman Tianxing. Puff! Lumuwa siya ng isang subo ng dugo at umungol ng galit, masyadong nananakot si Yang Yiu. Ziman, makinig ka sa utos ko, patayin si Yang Yiu kahit anong mangyari. Sa isang dagandong, si Ziman Tianxing ang nanguna at sumugod sa kalangitan. Sumunod ng malapit, lumipad ang siyam na immortal na hari ng pamilya Ziman. Ang pamilyang Ziman, na sumasaklaw ng ilang milya, ay isa-isang lumipad sa ilalim ng dagandong ni Ziman Tianxing. Whoosh whoosh whoosh. Ilang sandali, damaloy ang mga daloy ng liwanag sa kalangitan mula sa Ziman Building Complex.
Sa nakaraang sandali, tumingin si Yang Yiu sa tarangkahan ng pamilya Zeman na kanyang pinasabog, ngunit lihim din siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na sobrang lakas ng kulog ng pakuan sa labas. Ito ay talagang isang first-class killer. Excited siya. Sa pagkakataong ito ay talagang astig. Hindi lamang nito direktang pinasabog ang huling yugto ng Haring Engkanto na humahabol, ngunit pinasabog din nito ang tarangkahan ng pamilya Zeman, na naapektuhan ang isang radius na 1 kilometro at naging mga guho. Sa kanyang puso, iniisip niya kung dapat ba niyang ihulog ang huling kulog ng pakuan sa espasyo ng palayok ng Chen Kun. Anyway, siya at ang pamilya Zeman ay naging mortal na magkaaway. Ang walang hiyang pamilyang Zeman ay nagpadala ng isang late-stage Fairy King para patayin siya nang malaman nilang protektado siya ni Mr. Dongfang Haotian. Ang pamamaraang ito ay ikinagalit niya. Sa kasong ito, hindi na kailangang maging magalang sa mga tao ng pamilya Zeman. Kung hindi dahil sa kanyang malaking pagtaas sa cultivation sa pagkakataong ito, ang Dragon Slaying Sword ay may scabbard, ang Chen Kun Pot ay na-upgrade, at ang pangatlo na may sandata tulad ng Thunderbolt 3 Watermelon Thunder ay lumitaw, siya ay namatay. Ito ay ang pamilyang Zeman na gumugulo sa kanya at gustong patayin siya ng maraming beses. Sa kabilang banda, makatwiran para sa kanya na patayin ang pamilya Zeman ngayon. Nang siya ay nag-aalangan kung kukuha siya ng pangalawang bomba ng pakuan, hindi niya inaasahan na si Zeman Tianxing ay lumipad sa langit kasama ang mga taong galit na galit at inutusan ang mga disipulo ng pamilya Zeman na patayin siya. Sa isang iglap, ang buong kalangitan ay puno ng mga tao, isang malaking itim na masa, hindi bababa sa 5 o 600 tao, at mayroon pa ring mga daloy ng liwanag na sumisikat sa di kalayuan. Alam ni Yang Yiu na lilipat na ang pamilya Zeman. Walang pag-aalinlangan, ang huling bomba ng pakuan ay nasa kanyang kamay. Pagkatapos ay binuksan ni Yang Yiu ang kanyang boses at nagmura, si Zeman Tianxing ay ikaw na mas magaling kaysa sa akin. Wala akong sama ng loob sa iyo pamilya Zeman ng maraming beses. Gusto mo akong patayin. Sa pagkakataong ito ay mas walang hiya ka. Ipinadala mo ang haring walang kamatayan upang patayin ako. Kung wala akong kayamanan, matagal na akong namatay. Ang mga prinsipyo ng mundo ay hindi para sa iyong pamilya Zeman. Ngayon, haharapin ko kayong Zeman family. Halika, kung may kakayahan ka, patayin mo ang isa kung kaya mo, patayin mo ang dalawa, kikita ako, hahaha. Sa pagtatapos ng mga salita, tumawa ng malakas si Yang Yiu. Hindi na niya hahayaang malungkot ang sarili mula ngayon. Nakakainis na pamilya, napakalakas na tao, basta may kakayahan akong pumatay at sirain, gagamitin ko silang lahat para sa iyo. Paano kung mas maraming tao? Hindi ako natatakot. Kung hindi ko sila matalo, tatakas ako. Kahit na. Kung may dumating man na walang kamatayang emperador mula sa iyong pamilyang Zeman, lalabanan ko siya ngayon. Matapos maging walang awa sa kanyang puso, pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tumitig. Daan-daang metro ang layo, sumugod si Zeman Tianxing kasama ang kanyang mga tauhan. Patayin. Namumula ang mga mata ni Zeman Tianxing, at mabilis siyang sumugod. Mayroong hindi bababa sa 5 o 600 tao sa likod niya. Sa isang kisap mata, nasa loob siya ng 30 metro. Inihagis ni Yang Yiu ang minahan ng pakuan sa kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Sa mga mata ni Zeman Tianxing, may nakita siyang ibinato sa kanila mula sa 12-dosenang metro ang layo. Matapos tingnang mabuti, biglang nanghina ang kanyang mga mag-aaral, at bigla niyang naalala ang ibinato ni Yang Yian kay Zeman Yu noon. Sa pag-iisip tungkol sa nakayayanig na pagsabog ngayon, tila pagkatapos na hajisan ni Yang Yian ang isang bagay na kasing laki ng kamao kay Zeman Yu, ang tarangkahan ng pamilya Zeman ay nawasak, at si Zeman Yu, isang makapangyarihang late-stage na Immortal King, ay nabasag din. Sa loob ng 500 metro, ito ay naging abo. Ang resulta ng 1,000 metro ay nagdulot ng malaking bilang ng mga gusali ang gumuho, at daan-daang tao ang nalibing dito. The moment before, nababalot siya ng galit. Sa sandaling ito, nang makitang muli silang binato ni Yang Yian ng nakakatakot na bagay, biglang nagising si Zeman Tianxing. Masasabing bumagsak sa lupa ang kanyang buhok sa buong katawan. Siya, naghisteryosong sumigaw, umalis ka na. Sa unang pagkakataong nag-react si Zeman Tianxing, isang Golden Jade Talisman ang kumislap sa kanyang kamay. Ito ang kanyang pamana ng pamilyang Zeman. Nabalitaan na ito ay ang Immortal Emperor Talisman na pinino at ipinasa ng unang henerasyon ng pamilya Zeman. Isa itong sinaunang defensive talisman. Wala pang 10 piraso ang kabuuan, at ito na lang ang natitira pagdating sa kanya. Kung hindi siya ang padre de pamilya, hindi pa niya ito turn. Nag-aatubili si Zeman Tianxing na gamitin ito, ngunit sa sandaling ito ay katutubo niyang naramdaman ang labis na peligro, at hindi siya nag-atubiling durugan ang anteng-anteng ng depensa, at sinunog ang pinanggalingan upang mabilis na makatakas. Matengkad pa rin sa kanyang isipan ang eksenang pasabugan ang gate.
Sobrang nakakatakot, ngunit hindi siya naglakas loob na sumugod ng malakas. Boom! Isang tunog na parang pagbagsak ng langit ang narinig. Nasira ang buong espasyo. Sa isang iglap, sumabog ito. Puff! Ah! Agad na tumakas si Ziman Tianxing 2 o 300 metro ang layo, ngunit naapektuhan pa rin. Ang napakalakas na alon ng enerhiya ay hamampas sa kanya. Iniluwa niya ang isang subo ng lumang dugo. Ang pagtatanggol ng Jade Talisman ay nawala ng higit sa 70%. Sa kabutihang palad, natiis niya ang alon ng krisis na ito. Gayunpaman, magaling si Ziman Tianxing. Nasa kamay niya ang Ancestral Jade Anteng-Anteng, ngunit ang 9 na matatanda sa likuran niya ay wala nito, at ang daan-daang disipulo sa angkan ay wala nito. Kaya nakarinig siya ng mga sigaw sa kanyang tenga. Namumula ang kanyang mga mata sa mga sandaling ito. Nanginginig si Ziman Tianxing at tumingin sa gitna ng pagsabog 300 metro ang layo. Nagkaroon ng ambon ng dugo. Puno ng dugo ang hangin. Nawala ang 9 na matatanda ng angkan, at 5 o 6 na raang disipulo ng angkan ang namatay at nahulog. Si Ziman Tianxing ay gumawa ng tunog sa kanyang lalamunan, ngunit ito ay napakaliit. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Sa sandaling ito, alam niyang tapos na ang pamilya Ziman. Ang 9 na matatanda ng angkan ay hindi nakatakas sa oras, at ang 5 o 6 na raang mga disipulo na maaaring sumugod sa unang pagkakataon ay ang lahat ng gitnang puwersa ng pamilya. Tapos na silang lahat. Bagaman ito ay sumabog sa hangin, ito ay malakas pa rin, at ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay kumalat sa 1,000 metro. Sumabog ito sa isang iglap, sino ang makakatakas? Sa sandaling ito, si Ziman Tianxing ay nakatitig ng walang laman sa ambon ng dugo sa hangin, ang kanyang katawan ay nanginginig, nakatitig sa boses ni Yang Yiyu na daan-daang metro ang layo at kinakausap ang kanyang sarili, Devil, Devil. You are a devil. Si Yang Yiyu ay medyo walang malasakit sa sandaling ito. Tumingin din siya sa ambon ng dugo sa hangin, at ang kanyang ilong ay puno ng masangsang na amoy ng dugo. Wala siyang awa. Dahil alam niyang kailangan muna niyang mabuhay, ito lang ang tanging paraan. Kung wala ang madugong eksena ngayon, magiging bahagi siya nito. Ang dalawang minahanang pakwan bago at pagkatapos ay masasabing Samaire sa pamilya Ziman. Bagamat marami pa ring mga disipulo sa pamilya Ziman kapag nakatingin sa ibaba, alam niyang Yiyu na ang mga taong iyon ay mga ordinaryong disipulo. Wala roon ang mga tunay na elite na disipulo. Lahat sila ay ipinadala sa lugar sa pamamagitan ng minahanang pakwan ngayon lamang. Sa ngayon, tapos na ang pamilya Ziman. Siyempre, naroon pa rin si Ziman Tianxing ilang daang metro ang layo. Tumangala siya sa matandang ito, na buhay pa. Si Ziman Tianxing ang pinuno ng pamilya, at dapat siyang patayin. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, ang dragon-slaying sword ay pumutol sa kalangitan at kumislap palayo. Sirang tubig. Gumalaw gamit ang hangin at ulap, at hiwain gamit ang espada. Gayunpaman, malinaw na narinig ni Yang Yiyu si Ziman Tianxing na bumubulong sa kanyang sarili, Devil. Isa kang demonyo, ngunit hindi siya gumalaw, at mukhang sinapian siya ng demonyo. Siya, hindi man lang umiwas sa kanyang espada. Devil. Dapat ay demonyo. Pinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at bamulong sa sarili. Ginalaw niya ang kanyang espada at nilaslas si Ziman Tianxing. Dahil hindi siya gumalaw, ayos lang, patayin mo na lang siya at tapos na. Binata, hinding-hindi ako titigil sa pakikipaglaban sa iyo. Nang laslasin na ni Yang Yiyu si Ziman Tianxing gamit ang kanyang espada, isang dagandong ang nagmula sa malayong lugar. Puno ng pagpatay ang kapaligiran sa field. Isang gintong liwanag ang nahulog na parang bulalakaw. Matandang boses ito. Ang mukha ni Yang Yiyu ay nagbago ng gusto, naramdaman niya ang hininga ng kamatayan. Hindi na kailangang itanong kung sinong Immortal Emperor ng pamilya Ziman ang lumitaw. Sa paghusga sa pinagmulan ng tunog, tila ito ay sumabog mula sa isang bundok na libu-libong metro ang layo mula sa pamilya Ziman. Si Yang Yiyu ay nagbabantay laban sa Immortal Emperor ng pamilyang Ziman, ngunit hindi niya inaasahan na ang matandang immortal na ito ay lalabas ngayon para sa ilang kadahilanan. Sa pagtingin sa ginintuang liwanag na sumabog mula sa langit, ito ay talagang isang araw na puno ng malakas na momentum. Ang gintong araw ay may mga ro na kumikislap, at kasabay nito, isang hininga ang nakalock sa kanya ng mahigpit. Makapangyarihang balahibo ng palaso. Medyo naging pangit ang mukha ni Yang Yiyu. Ang paraan ng Immortal Emperor ng pamilya Ziman ngayon ay lampas sa kanyang imahinasyon, na iba sa huling beses na nakatagpo niya ito. Kabanata 2090, Pagbaril sa Bao ng Diyos. Sa simula, nang ahas siyang patayin ang pamilya Ziman sa pagkakataong ito dahil sa kanyang tagumpay sa cultivation. Ang dragon-slaying sword ay may Fengyan scabbard at isang pamatay na sandata tulad ng Watermelon Thunder. Ito rin ay dahil naranasan niya ang aura ng Immortal Emperor ng pamilya Ziman noong nakaraang pagkakataon.
Akala niya ay may kakayahan siyang labanan ang paraan ng Immortal Emperor ng pamilya Zeman sa maagang yugto, at least, mailigtas niya ang kanyang buhay at makatakas. Ngunit ngayon ay naramdaman ni Yang Yiyo ang kanyang anit na nanginginig, at alam niyang nagkamali siya ng kalkula. Ang arrow na ito ay hindi isang ordinaryong arrow. Siya ay may isang malakas na sandata sa pagpatay tulad ng Watermelon Thunder sa kanyang kamay, at ang iba ay mayroon ding napakatalim na mga arrow. Naramdaman ni Yang Yiyo na ang hangin sa paligid niya ay nakalok, at ang matalim na arrow ay bumaril sa kanya. Nagkamali siya ng kalkula, o minamaliit niya ang paraan ng Immortal Emperor. Hindi pa banggitin na ang isang matalim na palaso ay dumating upang ikulong siya, maging ang nakapalibot na espasyo ay nakalok, dahilan upang maramdaman ni Yang Yiyo na ang kanyang katawan ay parang naipit sa pagitan ng mga bato, pinapanood ang matalim na palaso na dumiretso sa kanya. Naghihintay na mamatay. Naamoy ni Yang Yiyo ang hininga ng kamatayan. Sa oras na ito, mayroon siyang dalawang pagpipilian, ngunit wala sa dalawang pagpipiliang ito ang pinakamahusay, at mayroon ng panganib. Ang unang pagpipilian ay para sa kanya na pumasok sa espasyo ng Chen-kun Pot at umiwas sa arrow, ngunit sa ilalim ng Aura Lock, kahit na magtago siya sa espasyo ng Chen-kun Pot, tinatansya na ang arrow ay direktang mahuhulog sa Chen-kun Pot, at ang Chen-kun Pot ay malantad. Kung ang Chen-kun Pot ay nahulog sa labas, ito ay tiyak na mahuhulog sa mga kamay ng Zeman Family Immortal Emperor. Hindi ito magandang opsyon. Ang pangalawang opsyon ay i-activate ang kapangyarihan ng Chen-kun Pot Temple. Sa sandaling ito, alam ni Yang Yiyo na sa pamamagitan lamang ng pag-activate ng kapangyarihan ng Chen-kun Temple ay malalabanan niya ang arrow, ngunit hindi niya alam kung mahaharangan niya ito. Ngunit isang bagay ang malinaw, iyon ay, kahit naharangin niya ito, siya ay magiging backfire, at pagkatapos ay hindi na kailangang isipin ang mga kahihinatnan, siya ay mahuhulog sa mga kamay ng Zeman Family Immortal Emperor. Dahil alam niya ang backlash ng kapangyarihan ng Chen-kun Temple, na maaaring magligtas ng mga buhay, ngunit pumatay din ng mga buhay, na isang malaking kawalan, kaya alam ni Yang Yiyo na hindi niya ito magagamit. Ngunit kung hindi niya gagamitin ang kapangyarihan ng Chen-kun Temple, mas mabilis siyang mamamatay. Walang ibang paraan, kailangan muna niyang labanan ang palasong ito. Ang isang nakaaaliw na bagay ay nang lumitaw ang palaso, nauna siya kay Zeman Tianxing nang ilipad niya ang kanyang espada. Si Zeman Tianxing ay tinamaan ng buhay at kamatayan ng lahat ng kanyang mga angkan, at ang kanyang puso ay nadurog. Nang pinalipad ni Yang Yiyan ang kanyang espada, nasuspine siya sa hangin at hindi gumagalaw. Nakatitig lang siya ng blanko sa ambon ng dugo sa langit, iniisip na tapos na ang pamilya Zeman. Ang paglalarawan kay Zeman Tianxing bilang hysterical ay isang paglalarawan. Nang makita si Yang Yiyan na paparating upang patayin siya gamit ang isang espada, hindi siya kumikibo o nagtago man lang, o ayaw niyang kumilos o magtago man lang, dahil siya ang naging walang hanggang makasalanan ng pamilya Zeman. Ang mga matatanda at nasa gitnang antas na mga anak ng pamilya ay tapos na, at ang pamilya Zeman ay nagbabadya ng kalungkutan. Ito. Hanggang sa umungal ang matandang ninuno ay nagising si Zeman Tianxing mula sa kanyang panaginip, ngunit huli na ang lahat. Ang espada ni Yang Yiyan ay kumislap sa kanyang puso. Hehe, matandang ninuno. Huli ka na. Tapos na ang pamilya Zeman. Si Zeman Tianxing ay may dugo sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay nag-ambala at kinakausap niya ang kanyang sarili. Ipinaalam niya ang matandang ninuno na nagsasanay sa pag-iisa sa hinterland ng likod na bundok ng pamilya Zeman sa lalong madaling panahon, ngunit ang lugar na iyon ay ang ipinagbabawal na lugar ng pamilya Zeman. Sa ilalim ng mga layer ng mga paghihigpit, tumagal ng oras upang maabisuhan at magpadala ng mga mensahe. Ano ang naging resulta? Huli na dumating ang matandang ninuno. Iniisip lamang ng matandang ninuno na ito na magsanay sa pag-iisa at hindi magtanong tungkol sa mga gawain ng pamilya. Ngayon, ano ang silbi ng pagpapakita hanggang sa mapatay ang mga anak ng pamilya? Pagkaraang bumagsak ang mga salita, nagkalat si Zeman Tianxing, ang sigla ng pamilya Zeman, at nahulog siya mula sa mataas na lugar. Ang huling nakita niya ay isang gintong balahibo ng arrow na pumapalakpak kay Yang Yiyo. Gayunpaman, ngumiti siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Nakita ni Yang Yiyo si Zeman Tianxing na tinusok ng Dragon Slaying Sword sa puso, at hindi na niya pinansin. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang buhay at kamatayan. Sa pagharap sa arrow na unti-unting lumilinaw sa kanyang paningin, nagngangalit si Yang Yiyo at naghanda na i-activate ang kapangyarihan ng Chen-kun Temple para labanan ang arrow ng Immortal Emperor ng pamilya Zeman. Siya. Kailangang lumaban para sa buhay at kamatayan, at hindi siya isang taong madaling sumuko at maghihintay sa kamatayan. Naniniwala si Yang Yiyo na maaaring hadlangan ng kapangyarihan ng Chen-kun Temple ang kapangyarihan ng arrow ng kalaban. Ang pangunahing punto ay pagkatapos na harangin ito, hindi may iwasang maranasan niya ang backlash ng Chen-kun Temple, at ang ganitong uri ng kapangyarihan ay higit pa sa kanyang kasalukuyang kakayahang kontrolin.
Gayunpaman, pagkatapos na harangan ang arrow na ito, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. Ang backlash ay hindi nangangahulugang kamatayan, mayroon siyang pagkakataon. Bukod pa rito, hindi naniniwala si Yang Yiu na kayang barilin siya ng kalaban ng walang tigil gamit ang napakalakas na mga arrow. Hanggat nakatakas siya, magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Chen Kun Pot upang makahinga at mabuhay. Ang labanan ngayon ay nakakasira ng lupa. Sa tingin ko ay malalaman ni Ji Dongfang Haotian ang tungkol dito. Hanggat dumating ang matanda, kaya niyang lutisin ang kanyang krisis. Ngayon ay 1 oras na lamang. Pagkatapos munang ipaalam ang mga isyong ito, nagngangalit si Yang Yiu at akmang i-activate ang kapangyarihan ng Chen Kun Temple. Ngunit sa oras na ito, isang malamig na ungol ang umalangaw sa kalangitan na parang kulog, ngunit bigla itong hamarang sa kanya. Narinig ko lang. Napakawalan Gia ni Old Ziman. Ang marangal na Immortal Emperor ay talagang sumalakay sa isang junior. Wala ba talaga siyang kahihiyan? Nang tumunog ang pangungusap na ito, nakita ni Yang Yiu ang isang malaking inscription sa kanyang paningin, tulad ng isang hexagram, na nabubuo sa kanyang harapan, na may kumikislap na halo, at hindi mabilang na mga ron na umaagos, tulad ng yin at yang na tumatakbo ng pabaliktad, na magkakapatong. Pagkatapos ay isang malakas na boses, tulad ng isang mantra, ang tumunog muli, Eastern Purple Chi, ibahin ang anyo ng yang sa lakas, ang Purple Yang ay iginagalang, at ang titulo ay Eastern Transformation. Boom! Sa mga mata ni Yang Yian, isang gintong arrow ang bumaril sa inskripsyon na ito. Umiling si Thunder. Nasira ang espasyo, at sa isang iglap, tuloy-tuloy na kumikislap ang mga bitek sa espasyo. Isang arrow ang sumabog at bumaril sa Porma Sion, o sa halip, hinarang ng inskripsyon ang kapangyarihan ng arrow. Pinanlakihan ni Yang Yian ang kanyang mga mata, ngunit sa sandaling ito ang kanyang puso ay puno ng emosyon. Ang boses na ito ay natural na boses ni Lolo Dongfang Haotian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumilos ang matanda, mas maaga kaysa sa inaasahan niya, at lumitaw sa kritikal na sandali. Maya-maya pa, maaakit na niya ang kapangyarihan ng Chen Kun Temple. Kung iyon ang kaso, ang kanyang pagtatapos ngayon ay mahirap sabihin. Kahit na akala niya ay maganda ito noon, alam niya talaga kung ano talaga ito at wala man lang ideya. Ang labanan sa pagitan ng mga immortal ay patuloy na nagbabago. Sino ang makakaisip ng susunod na hakbang? Si Lolo Dongfang Haotian ay lumitaw ng masyadong napapanahon. Sa isang kisap mata, parehong naglaho ang matalim na palaso at ang Porma Sion. Ang space crack ay tumagal ng ilang segundo bago nawala. Napalunok si Yang Yian ng kanyang laway habang pinapanood ang lahat ng nangyayari. Alam niya na ang kapangyarihan na maaaring lumikha ng puwang sa espasyo ng immortal na mundo ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang salitang, makapangyarihan, ay hindi sapat upang ilarawan ito. Pagkatapos ay ang isang lilang liwanag sa kanyang harapan ay naging mas maliwanag at mas maliwanag, ngunit ito ay isang portal na nabuo, at sa susunod na sandali ay lumabas si Dongfang Haotian habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya. Lolo Dongfang! Sigaw din ni Yang Yian. Tumingin si Dongfang Haotian at ikinaway ang kanyang kamay. Isang lilang liwanag ang dumating. Agad na nabawi ni Yang Yian ang kanyang kalayaan. Magtago ka sa likod ko. Ang archery bow at arrow ng pamilya Ziman ay hindi mo kayang labanan. Lumingon si Dongfang Haotian at tumingin sa bundok na libu-libong metro ang layo. Oo, hindi naglakas loob na magsalita si Yang Yian at masunurin siyang tumayo sa likod ni Dongfang Haotian. Sa sandaling ito, isang malungkot na boses ang dumating, matandang Dongfang, kung pinuprotektahan mo pa rin ang batang ito ngayon, bagamat ikaw ang may pamagat na Immortal Emperor, ang archery bow at arrow sa aking kamay ay maaari ring hamanin ka, ang Immortal Emperor na pinamagatang Ziyang. Ang mga salita ay puno ng hindi mapigil na galit at pagpatay na layunin. Dahan-daang nagsalita si Dongfang Haotian, nakatayo sa likuran ng kanyang mga kamay na nakaharap sa bundok na libu-libong metro ang layo at nagsabi, Old Ziman, sinabi ko 10 taon na ang nakakaraan na si Yang Yiu ay miyembro ng aking pamilya Dongfang. Hindi ko binibiro ang iyong pamilyang Ziman. Ngunit ngayon ang iyong pamilyang Ziman ay nagpadala ng immortal na hari upang patayin siya. Hindi ko inaasahan na ang pamilyang Ziman ay magkakaroon ng ganitong paraan at lakas. Huwag mo akong takutin. Ang archery bow ng iyong pamilya Ziman ay talagang napakalakas, ngunit depende ito sa kung sino ang gumagamit nito, at kung sino ang target. Gusto mong bumaril. Ako, ang pinamagatang Immortal Emperor, sa iyong kamay. Natatakot ako na hindi mo naiintindihan ang kapangyarihan ng may pamagat na Immortal Emperor. Kung isa sa alang-alang na tayo ay mula sa parehong pamilya ng Chaos Immortal City, hahayaan ko na ang mga bagay ngayon at hinding-hindi kita ipapahiya. Ha 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 ha. Ang nakakalokong tawa ay direktang sumabad sa mga salita ni Dongfang Haotian. Pagkatapos ay biglang umungal si Ziman Changzhou, Dongfang Haotian, huwag kang maawa.
Pinatay ni Yang Yiyo ang mga middle class na bata at matatanda ng aking pamilyang Zeman, na katumbas ng paglipol sa buong pamilya. Ngayon, papatayin ko si Yang Yiyo. Kung gusto mo akong pigilan, papatayin kita, ang pinamagatang After Immortal Emperor. Natapos magsalita si Zeman Changju, umungal siya, ishoot ang Diyos ng 3 palaso, at bumagsak. Nako, bakit ka mag-abala? Sa kasong ito, tutuperin ko ang iyong hiling, umiling si Dongfang Haotian at sinabi sa sarili. Ngunit sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yiyo ang tunay na nakakatakot na paraan nitong pinamagatang Immortal Emperor. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata, at please, like, share and subscribe.